Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2231-2250. Kabanata 2231 naniniwala ang iyong James na may malaking potensyal. Palagi siyang may magandang basahin sa mga tao. Bukod dito, kahit na ang kasalukuyang ranggo ni James ay medyo mababa, ipinakita niya ang pambihirang lakas. Nagawa niyang hawakan ang kanyang sarili sa isang pakikipaglaban sa isang magsasaka sa ikatlong hagdanan ng Immortal Ascension. Kung maabot niya ang pangatlong hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat, maaari niyang labanan ang mga nasa ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension. Si Yon ay magiging mapagmataas at galit din kung nangyari iyon. James, magbubuo ako ng isang plano sa paglilinang para sa iyo. Gayunpaman, pupunta ka sa maraming sakit. Makakaya mo ba ito? Tanong ni Yon. Hanggat hindi ito kamatayan, walang hindi ko mahawakan, sagot ni James sa tanong ni Yon. Mabuti, tumawa si Yon. Sa mga salita ni James, siya ay hinalinhan. Huwag kang mag-alala, susunod, gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang sanayin ka upang, sa loob ng 1 taon, ang iyong lakas ay mapapabuti sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan. Panipi. Sige, inaasahan ko ito. Natuwa rin si James tungkol dito. Tama, maghintay dito ng ilang araw. Pupunta ako ng ilang paghahanda para sa iyo. Panipi. Matapos sabihin iyon, umalis si Yon. Isa siya sa 10 sekta na matatanda ng Welcan Academy. Mayroon siyang sariling bundok, na nagngangalang Mount Luna. Matapos siyang bumalik sa Mount Luna, pinag-isipan niya kung paano niya talaga mapalakas ang lakas ni James sa pinakamaikling oras. Ang batang ito ay may isang malakas na pangangatawan. Kailangan niyang magtrabaho sa kanyang pisikal na katawan, pag-ungol niya. Oh, tama. Isang ideya ang dumating sa kanya sa isang sandali ng inspirasyon. Ang pamilyang Landolph sa Southwood ay dalubhasa sa pagpipino ng katawan. Mayroong isang uri ng tableta na maingat na ginawa ang pil ng Helios. Kung makakakuha ako ng isang Helios pill, sa isang maikling panahon, ang kanyang pisikal na lakas ay tiyak na dadalhin hanggang sa isang mas mataas na antas, bulong ni Yon. Ang pamilyang Landolph ay isang napakalakas na pamilya sa sinaunang kaharian, sa kabila ng katotohanan na hindi ito ang nangungunang pamilya at hindi makikipagkompetensya sa napakalakas na sekta tulad ng Welcan Academy at ang Divinity Sect. Gayunpaman, hindi kasama ang mga nakamamanghang sekta na ito, ang pamilyang Landolph ay maaaring isaalang-alang na napakalakas. Kung makakakuha ako ng pil ng Helios, ang pisikal na lakas ni James ay maaaring, kahit papaano, maabot ang ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension sa halos 6 na buwan. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Ang kanyang ranggo ay masyadong mababa. Panipi. Naguguluhan si Yon. Marahil kailangan kong bisitahin ang sinaunang angkan. Ang sinaunang lipi ay isang napakakilalang pamilya sa sinaunang kaharian. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang, tumayo ito sa tabi ng Welcan Academy at ang Divinity Sect. Gayunpaman, ang sinaunang lipi ay nagpapanatili ng isang mababang profile. Ang mga miyembro ng lipi ay bihirang lumakad sa paligid ng sinaunang kaharian. Ang alingaw-ngaw ay ang sinaunang lipi ay may sinaunang dugo na maaaring mapalakas ang tunay na enerhiya at ranggo. Napagpasyahan noon, una kong bibisitahin ang pamilyang Landolph sa Southwood. Pagkatapos ang sinaunang lipi, mahinang sabi ni Yon. Upang sanayin si James at tulungan siyang gumanap ng maayos sa paparating na Grand Tournament, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kumatok, kumatok, kumatok. May isang katok sa labas ng pintuan sa tumpak na sandaling ito. Halika, sabi ni Yon. Kaagad pagkatapos, ang pintuan sa silid ay itinulak ng bukas, at lumakad si Zane. Sir, magalang niyang sinabi. MHM. Tumango si Yon. Sir, narinig kong napunta ka kay James. Oo, mahinang tumango si Yon at sinabi,
Nagpunta ako sa mahusay na haba upang mag-recruit ng mga alagad sa oras na ito. Gayunpaman, dahil ang sekta ng Divinity ay nagsimulang mag-recruit ng mga alagad kanina, walang anumang natitirang mga henyo na sumali sa Welcome Academy. Ang iba pang mga sekta na matatanda at ang punong guro ay hindi nasisiyahan sa akin. Kung gayon, bakit ka nagpunta kay James? Tanong ni Zane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2232. Sinabi ng yun, hindi kalahati si James. Malakas siya sa lahat ng lugar. Na-recruit ko na siya bilang isang alagad. Pupunta ako sa isang plano ng paglilinang para sa kanya, ilagay ang lahat ng aking lakas sa pagsasanay sa kanya, at tulungan siyang makamit ang isang magandang resulta sa paparating na Grand Tournament. Ipapakita ko ang iba pang mga sekta na matatanda at punong guro na mayroon pa ring natitirang alagad sa mga bagong recruit sa oras na ito. Panipi. Naririnig iyon, bahagyang kinuha ni Zane ang kanyang kilay. Sir, kahit na may malaking potensyal si James, walang oras na naiwan bago ang Grand Tournament. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring mapabuti ng malaki sa isang maikling oras. Walang dahilan upang mag-squander ng mga mapagkukunan sa kanya. Mayroong ilang mga napakatalino na mga alagad sa iyo na nasa ilalim ng 50. Mas kapaki-pakinabang na sanayin ang alinman sa kanila kaysa kay James. Panipi. Matapos marinig iyon, sumulyap si Yon kay Zane. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Zane ay malinaw sa kanya. Kahit na siya ay matanda, hindi siya senile. Zane, nakarating ka rin sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. Ang iyong susunod na hakbang ay ang pagpasok ng Closed Door Seclusion at magsikap na maabot ang ika-6 na hagdanan sa huling taon. Kung makakapunta ka sa ika-6 na hagdanan, maaari kang magaling ng maayos sa paparating na Grand Tournament. Panipi. Tulad ng sinabi niya, kumuha siya ng isang bote ng elixir at ibinigay ito sa kanya. Ito ang enerhiya na pagpapahusay ng elixir. Ito ay may kakayahang mabilis na mapalakas ang iyong tunay na enerhiya. Gamit ang bote ng enerhiya na pagpapahusay ng enerhiya na elixir, hindi ka dapat magkaroon ng anumang problema na umakyat sa ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension sa loob ng isang taon. Panipi. Salamat, Ginoo. Tinanggap ni Zane ang elixir gamit ang parehong mga kamay. Kukunin ko ang aking pag-iwan ngayon. Panipi. Tumalikod siya at umalis, hinawakan ang bote ni elixir. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nakinabang mula sa kanyang pagbisita sa Mount Luna sa oras na ito, ang enerhiya na pagpapahusay ng enerhiya na si elixir ay hindi isang pangkaraniwang item. Hindi siya maganda kapag isinasaalang-alang niya ang pagnanais ng kanyang Panginoon na italaga ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay ni James. Matapos maghintay si James sa kanyang sariling patio sa isang araw, muling lumitaw si Yon. Sir, napuno ang paggalang ni James. MHM. Mahinang tumango si Yon at sinabi, James, mayroon na akong isang pamamaraan para sa iyo upang mabilis na madagdagan ang iyong lakas. Talaga, mukhang tuwang-tuwa si James. Oo, gayunpaman, ang swerte ay gagampanan din ng papel kung magtagumpay ito. Kudlit. Dala. Naguguluhan si James. Sa Southwood ng sinaunang kaharian, mayroong isang pamilya Landolph. Hinahabol ng pamilyang Landolph ang landas ng pagpipino ng katawan. Ang pamilyang Landolph ay may isang partikular na uri ng pambihirang tableta na nagngangalang Helios Pill. Ito ay isang kataas-taasang kayamanan sa mga nagtatanim ng pagpipino ng katawan, sabi ni Yon. Ha? Tinanong ni James, pinaplano mo bang bisitahin ang pamilyang Landolph at humiling ng isang Helios Pill mula sa kanila para sa akin? Dadalhin kita doon, sabi ni Yon, dadalhin kita sa pamilyang Landolph. Maaari ba nating makuha ang pill ng Helios ay depende sa ating kapalaran. Panipi. Ipinagpatuloy niya, kung makukuha natin ito, ang iyong pisikal na lakas ay maaaring hindi bababa sa tugma ng isang magsasaka sa ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension sa isang maikling panahon. Bukod, plano kong dalhin ka upang bisitahin ang sinaunang angkan pagkatapos nito. Panipi. Ang sinaunang clan. Iyon ba ang angkan na karibal ng sekta ng Divinity at ang Welcome Academy? Tanong ni James. Sumagot si Yon, oo. Ang sinaunang lahi ay napakalakas dahil sa sinaunang dugo na. Naiwan ang mga sinaunang magsasaka. Ang sinaunang dugo ay isang napakalakas na suplemento para sa mga magsasaka. Kung makakakuha ka ng isang patak nito, ang iyong lakas ay lumulubog.
Panipi. Matapos marinig ang mga serye ng pag-aayos ni Yon, inilipat si James. Salamat, Ginoo. Sige, walang oras upang mag-aaksaya. Hayaan. Panipi. Ang lalaki ay hindi na nag-iimbak, dahil hindi rin siya sigurado kung tatanggap ba sila ng mga item pagkatapos ng pagbisita sa pamilyang Landolf at ng sinaunang angkan. Kung hindi nila makuha ang mga item, papayagan lamang siya ni James na madagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang ranggo. Hindi siya makikilahok sa Grand Tournament na may ganitong ranggo. Sige, handa na ring umalis si James. Naisip niya si Melanie at sinabing, makikipag-usap ako sa aking kaibigan sandali. Pumunta. Si Yon ay kumalas ng bahagya ang kanyang kamay. Umalis si James sa patio at pumasok sa patio sa tabi nito. Pagkatapos ay nakulong siya sa pintuan. Di nagtagal, ang pintuan sa patio ay binuksan ni Melanie, na nasa isang puting damit. Nang mapagtanto niya na si James, ang kanyang magandang mukha ay naiilawan. James. Tumango si James at sinabing, Melanie, mahabang paglalakbay ako kasama ang aking Panginoon. Master. Natigilan sandali si Melanie bago napansin si Yon, na nasa likuran ni James. Bumagsak ang kanyang panga sa sorpresa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2233 si Melanie ay medyo nabigla. Master, naging sekta si James na si Elder Yon. Kudlit. Ilang sandali pa bago niya muling makuha ang kanyang pag-iingat at tinanong, James, saan ka pupunta? Pupunta ako sa Southwood kasama ang aking Panginoon, sabi ni James. Oh, patuloy na. Iniwan ni Melanie ang kanyang kamay. Hindi sinabi ni James. Inaalam niya ang palm at naglakad palayo. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Yon. Sir, umalis tayo. Si Yon ay kumalas sa kanyang kamay ng casual. Isang gintong ilaw na ipinakita mula sa kanyang palad, at lumitaw ang isang gourd. Ang gourd ay lumaki ng malaki at mas malaki, sa lalong madaling panahon na abot ang isang haba ng 12 metro. Ano ito? Mukhang nagulat si James. Ipinaliwanag ni Yon ng may ngiti, ito ay isang mahiwagang tool na lumilipad. Hayaan. Panipi. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang inisyatibo upang sumakay sa napakalaking gourd. Sinundan ni James ang suit at lumokso dito. Matapos makarating sa gourd, isinagawa ni Yon ang kanyang tunay na enerhiya, at nagsimulang lumipad ang gourd. Mabilis itong lumitaw sa kalagitnaan ng hangin at pagkatapos ay binaril. Ang mahiwagang tool na lumilipad ay may napakataas na bilis. Malaking bundok sa ilalim ng mga ito ay mabilis na gumagalaw sa kabaligtaran ng direksyon. Pagkaraan ng 2 araw, lumitaw si Yon sa Southwood kasama si James. Ang Southwood ay isang napakalaking, sinaunang lungsod na umiiral para sa 1,000 taon. Isang matandang lalaki at isang binata na lumakad sa pagod na kalsada sa labas ng lungsod. Di nagtagal, lumitaw sila sa gate ng lungsod at pagkatapos ay nagmamadali sa lungsod. Sa pangunguna ni Yon, dumating si James sa harap ng isang maluho na mansyon sa lungsod. 2 napakalaking leon ng bato ang inilagay sa pangunahing pasukan. Marami ring mga gwardya sa patrol. Ang pangunahing pasukan ay inukit ng 2 salita, Landolf's Mansion. Sino ang nandyan? Sa sandaling lumipat sila ng mas malapit, ang ilang mga gwardya ay lumapit kay James at Yon, na hinaharangan ang kanilang landas. Dinala ni Yon ang kanyang puting balbas at sinabi ng may ngiti, Yon Xenocrates mula sa Welcome Academy. Mayroon akong ilang mga bagay upang talakayin sa pinuno ng pamilya ng Landolf. Mangyaring ipaalam sa kanila, panipi. Nang marinig nila ang Welcome Academy, ang mga gwardya na tumayo sa kanilang paraan ay nanginginig. Gayunpaman, mula nang nanirahan sila sa Southwood, hindi nila alam ang posisyon ni Yon sa loob ng Welcome Academy. Agad na sinabi ng isang bantay, mangyaring maghintay sandali. Kudlit. Matapos sabihin iyon, mabilis siyang umalis upang ipahayag ang kanilang pagdating. Matapos ang tungkol sa 5 minuto, maraming tao ang lumakad sa pangunahing pasukan. Mayroong higit sa 30 tao, bata at matanda. Ang isang taong nasa gitnang may edad ay nangunguna. Nagpakita siya sa kanyang mga 40s. Siya ay isang maliit na taba, ngunit mayroon siyang isang matibay na pangangatawan. Ang mukha niya ay chiseled. Sect Elder Yon, maligayang pagdating.
Ang iyong presensya ay nagdudulot ng ilaw sa aking mapagpakumbabang tirahan. Ang bahagyang labis na timbang sa gitnang may edad na may isang solidong build ay lumapit na may magalang na ekspresyon. Si Yon ay may ngiti, Mr. Landolph. Kumusta ka na? Panipi. Sect Elder Yon, mangyaring pumasok. Ang pinuno ng pamilya ng Landolph ay personal na tinanggap si Yon sa mansyon. Bagaman ang pamilyang Landolph ay isang makapangyarihang pamilya, nahaharap sila sa isang sekta na nakatatanda sa Welcome Academy. Ang pamilyang Landolph ay hindi naglakas loob sa kanya. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Landolph Mansion. Si Yon at James ay ginagamot bilang mga pinapahalagahan na panauhin. Sa pinuno ng talahanayan, si Dacre Landolph, ang pinuno ng pamilyang Landolph ay nagtanong ng may ngiti, sekta na si Elder Yon, ang aming huling pagpupulong ay mga taon na ang nakalilipas. Hindi ka na napunta sa Southwood at ang Landolph's Mansion para lang makita ako, ginawa mo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2234. Hindi alam ni Dacre ang dahilan ng pagbisita ni Yon. Hindi sinubukan ni Yon na itago ang anuman at nakuha mismo sa puntong. Sa katunayan, mayroon akong isang kahilingan. Panipi. Sect Elder Yon, ikaw ay masyadong magalang. Sabihin mo lang sa akin ang kailangan mo. Panipi. Sinabi ni Yon, ang pangunahing dahilan na narito ako sa mansyon ng Southwoods Landolphs ay ang humiling ng isang Helios pill mula sa iyo. Agad na nagyelo ang ngiti ni Dacre nang marinig iyon. Ang natitirang pamilya ng Landolph ay nagsimulang makipag-usap ng tahimik. Sa pamamagitan ng isang nababagabag na mukha, sinabi ni Dacre, Sect Elder Yon, sa lahat ng katapatan, ang mga Helios na table task na naiwan ng aking ninuno sa 1,000 taon na ang nakalilipas ay nawala na. Malinaw kay Yon na ang Landolphs ay nagbibigay ng isang dahilan. Mr. Landolph, hindi ko ito hinihiling ng libre. Ipaalam lamang sa akin kung ano ang kailangan ng pamilya Landolph, at makakahanap ako ng isang paraan upang maibigay ito. Panipi. Naiintindihan ni Yon na nang hindi nagbabayad ng isang mabigat na presyo, hindi niya makukuha ang Helios pill ngayon. Matapos marinig iyon, tinanong ni Dacre, Sect Elder Yon, kahit nakamangha-mangha ang Helios pill, hindi ito gaanong magagamit sa iyo, di ba? Itinuro ni Yon si James at sinabing, tapat, hinihiling ko ito para sa aking alagad. Ang kanyang pangalan ay James Caden. Hinahabol din niya ang landas ng pagpipino ng katawan. Ang Helios pill ay isang katawan. Refinement pill. Matapos itong maubos, ang pisikal na lakas ng isang tao ay mapapabuti ng malaki. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay humiling ng tableta. Panipi. Sect Elder Yon, ang Helios pill ay lubos na makapangyarihan. Ang isang tipikal na katawan ay hindi makatiis sa labis na enerhiya ng yang Helios pill. Panipi. Tumahimik si James dahil ang lahat ng naroroon ay isang powerhouse. Hindi siya kwalipikado na magsalita. Ngumiti si Yon at sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon, G. Landolph. Sect Elder Yon, ito ay isang malaking pakikitungo. Hindi ko magawa ang pangwakas na desisyon. Mangyaring manatili sa Landolph's Mansion sa ngayon. Kailangan kong tipunin ang mga matatanda ng pamilya para sa isang talakayan tungkol dito. Panipi. Sige, tumanggong si Yon. Isang tao, mangyaring magdala ng sekta na si Elder Yon sa isang lugar upang magpahinga. Di nagtagal, maraming magagandang kababaihan ang lumakad at pinangunahan sina Yon at James sa likuran. Sir, bibigyan ba talaga tayo ng pamilyang Landolph sa Helios pill? Tanong ni James sa isang annex sa likuran. Hindi rin sigurado si Yon. Sinabi niya, hindi ko rin alam, ngunit marahil ay gagawin nila. Mula sa aking pag-unawa, kahit na ang pamilyang Landolph ay dalubhasa sa pagpipino ng katawan, unti-unting tinalikuran nila ang landas ng pagpipino ng katawan sa huling 1,000 taon dahil napakahirap na linangin. Ang paglilinang ng isang pisikal na katawan ay nangangailangan ng maraming trabaho at malawak na pagsasanay. Ang isang average na magsasaka ay hindi makatiis sa sakit mula sa pagpipino sa katawan. Ang Landolph family's Helios pill ay walang gaanong gagamitin sa nakababatang henerasyon ng pamilya. Bukod doon, bibigyan ko sila ng pantay na halaga bilang kapalit. Naniniwala ako na ang pamilyang Landolph ay sapat na matalino upang makagawa ng tamang desisyon. Matapos marinig iyon,
Nagsimulang maging pag-asa si James. Inaasahan niya ang Helios Pill ng Landolph family. Ang katotohanan na dinala siya ng kanyang Panginoon dito na iminungkahi na ang Helios Pill ay tunay na kamangha-manghang at maaaring makabuluhang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas. Matiyagang naghintay ang dalawa sa silid. Habang naghihintay sila, nahulog ang gabi. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa gabi, may kumakatok sa pintuan. Tumayo si James upang buksan ang pintuan. Natuklasan niya na ang taong kumakatok ay ang pinuno ng pamilyang Landolph, si Dacre. Sinalita siya ni James ng isang magalang na ekspresyon, Mr. Landolph, panipi. Lumakad si Dacre na may ngiti. Sect elder yun. Si Yon ay nakaupo sa isang upuan at hindi tumayo. Paano napunta ang talakayan? Tanong niya. Malubhang sinabi ni Dacre, nakarating kami sa isang desisyon. Maaari kong ibigay sa iyo ang huling pil ng Helios. Gayunpaman, ang pamilya ng Landolph ay nangangailangan ng ilang mga item bilang kapalit. Panipi. Tinanong ni Yon, ano ka? Kailangan. Panipi. Naglakad si Dacre, hinayla ang isang listahan, at ibinigay ito kay Yon. Sinabi niya, lahat ng hinihiling ng pamilyang Landolph ay nasa listahang ito. Tinanggap ni Yon ang listahan at sumulyap. Ang kanyang facial muscle ay bahagyang nakatwit sa isang instant. Sinabi niya, Mr. Landolph, humihingi ka ng sobra. Panipi. Sa pamamagitan ng isang nababagabag na hitsura, sinabi ni Dacre, Sect Elder Yon, may isang Helios Pill na natitira. Ayaw din ng pamilyang Landolph na gamitin ito bilang isang paraan ng pagpapalitan. Gayunpaman, napunta ka upang makita kami. Tao. Ito ay magiging hindi mapigil ang kung ipagpapatuloy natin ito sa ating sarili. Panipi. Sige, tinatanggap ko, sabi ni Yon. Sa kabila ng katotohanan na ang pamilyang Landolph ay humihiling ng maraming mga bagay, kabilang ang ilang mga tunay na kayamanan, lalabas siya para kay James, ang Grand Tournament, at ang kanyang sariling reputasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2235 para kay James, ang paparating na Grand Tournament, at upang kumita ng isang bagong antas ng paggalang mula sa iba pang mga matatanda at headmaster, sumang-ayon si Yon sa demand ng pamilya Landolph. Pagkatapos nito, lumabas si Yon kasama ang pinuno ng pamilyang Landolph. Naghintay si James sa silid. Naghintay siya ng higit sa 1 oras. Kalaunan, bumalik si Yon. Sir, tumawag sa kanya si James. Si Yon ay mukhang mabangis. Malinaw siyang nagdusa ng malaking pagkawala para kay James sa oras na ito. James, nawalan ako ng maraming pera para sa iyo sa oras na ito. Ang halaga ng aking pagtitipid ay kinuha. Kung hindi ka magaling sa paparating na Grand Tournament, dapat kang maging paumanhin para sa iyong guro. Panipi. Nakahiya si James. Tunay na hindi siya tiwala sa kanyang kakayahang gumanap ng maayos sa papalapit na Grand Tournament. Hayaan. Maglalakbay kami sa sinaunang lipi sa gabi, at kukunin mo ang Helios Pill sa daan. Panipi. Matapos matanggap ang pill ng Helios, hindi na nanatili si Yon sa mansyon ng Landolph sa Southwood at umalis kasama si James. Gabi na ito, ang dalawa ay pumasok sa isang kagubatan ng pagtanda. Sa kagubatan, nasusunog ang isang apoy. Si James ay litsyon ng ilang karne. Si Yon, sa kabilang banda, ay naghila ng isang maliit na bote at nagbigay ng isang tableta mula rito. Ang tableta ay bilog at ginintoang. Sir, ito ba ang Helios Pill? Si James, na litsyon ng ilang karne, ay tumingin sa tableta na nasa kamay ni Yon at nagtanong ng pagdududa. Oo, sabi ni Yon. Pagkatapos, tiningnan niya si James at tinanong, si James, ang pill ng Helios ay malakas. 6 na uri ng mga halamang gamot na may tunay na enerhiya ng yang ay ginamit upang gawin ang tableta. Naglalaman ito ng 6 na magkakaibang uri ng puwersa. Ang kapangyarihan nito ay laganap. Kung ang iyong katawan ay hindi makatiis, ito ay magiging isang pangunahing isyu. Sigurado ka bang magagawa mo ito? Sigurado ako, nakausap ni James ng may katiyakan. Kung ang kanyang katawan ay hindi maaaring ubusin ang pill ng Helios, walang ibang tao sa mundo. Nagpapatuloy si Yon, matapos ubusin ang tableta ng Helios, aabutin ng ilang oras para ito. Ganap na pinino. Sa panahong ito, ang katawan ay dapat na paulit-ulit na sinaktan ng panlabas na puwersa upang makuha ang kapangyarihan ng tableta.
Masakit ito. Panipi. Nagbigay si James ng isang alam na tumango. Gumamit siya ng apoy upang mapagbuti ang kanyang tunay na enerhiya, at siya ay sinaktan ng kidlat at kulog. Ang kanyang pisikal na pagbabata ay katangi-tangi. Bukod, mayroon siyang isang demonyong katawan. Hindi alintana kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat, hanggat hindi siya namatay, makakabawi siya sa isang napakaikling panahon. Nakaramdam si Yon matapos marinig ang mga salita ni James. Ibinigay niya kay James ang tableta sa kanyang kamay at sinabi, "Una, kunin ito." Panipi. Sige, tinanggap ni James ang tableta. Bagaman maliit ang tableta, mabigat ang pakiramdam sa kanyang mga kamay. Medyo naramdaman din ito. Mainit-init, nang walang pag-aalangan, kinain ni James ang tableta. Kapag ang tableta ay nasa kanyang lalamunan, naramdaman niyang nasusunog ang lalamunan niya. Pakiramdam niya ay parang isang bola ng apoy ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang lalamunan. Pagkatapos, ang puwersa na ito ay sumabog sa loob niya. Nagkaroon ng hindi mailalarawan na sakit sa buong katawan niya. Siya ay nasa sobrang sakit na siya ay nagbubugbog sa lupa. Napanood ni Yon sa katahimikan. Nalaman niya ang kapangyarihan ng Helios-Pill. Maaari lamang itong pakikitungo ni James sa kanyang sarili. Kung hindi niya talaga makatiis ito, makikialam siya at pababayaan ang kapangyarihan ng pil ng Helios. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang isang bola ng apoy ay kasalukuyang nasusunog sa loob ng katawan ni James. Sinusunog nito ang kanyang laman at buto. Tiniis niya ang sobrang sakit na dumadaan sa buong katawan niya, kinaladkad ang kanyang sarili. Mula sa lupa, at umupo sa posisyon ng lotus. Nagsimula siyang magsanay ng baguhan. Gininto ang katawan CD, pinino ang puwersa sa loob ng kanyang katawan upang mapagbuti ang kanyang katawan at palakasin ang kanyang mga buto. Habang pinapanood niya ito, napuno ng sorpresa ang mukha ni Yon. Ang pagbabata ng bata na ito ay medyo kahanga-hanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2236 ang Yon ay dinala ng willpower ni James. Ang kapangyarihan ng Helios-Pill ay patuloy na pinino, at ang pisikal na lakas ni James ay patuloy na nakakakuha. Mas malakas, lumipad ang gabi. Kinabukasan, ang sakit sa loob ng katawan ni James ay hamupan ng malaki. Tumigil siya sa paglilinang. Si Yon, na malapit, tinanong, paano ito? Sinabi ni James, matapos ang isang gabi ng paglilinang, pakiramdam ko ay tumaas ng malaki ang aking pisikal na lakas. Gayunpaman, pinino ko lang ang mas mababa sa 1% ng kapangyarihan ng Helios-Pill. Mayroon pa ring malakas na puwersa sa loob ng aking katawan. Hindi ko na maabsorb ang puwersa na ito. Panipi. Sinabi ni Yon, well, ito ang Helios-Pill. Susunod, kakailanganin mo ng tulong mula sa isang panlabas na puwersa kung nais mong sumipsip ng kapangyarihang ito. Panipi. MHM. Tumango si James. Nalaman niya ang tinatawag na panlabas na puwersa. Ito ay walang iba kundi isang matalo. Tutulungan kita, sabi ni Yon na may ngiti. Bago magreaksyon si James, gumawa siya ng kanyang paglipat, na bumubuo ng isang napakalakas na tunay na enerhiya sa kanyang mga palad. Ang malakas na tunay na enerhiya na ito ay sisingilan kay James at naghatid ng isang direktang hit sa kanyang katawan. Ang epekto ay nagpadala ng kanyang katawan na lumilipad, at siya ay bumagsak sa isang malaking puno na malayo ang layo. Boom! Ang malaking puno ay gumuho, at nahulog si James sa lupa. Bago siya tumayo, lumitaw si Yon. Napakahusay na tunay na enerhiya na pinatayo si James at tinakpan siya mula sa lupa. Sumunod ay dumating ang isang barrage ng mga suntok at sipa. Ang buong katawan ni James, mula ulo hanggang paa, ay naging target ng mga pag-atake. Siya ay battered at bruised. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil si Yon. Umupo si James sa lupa at masidi na nakatuon sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Helios-Pill. Kapag siya ay binugbog, ang kapangyarihan ng tableta ng Helios sa loob niya ay naisaaktibo. Ang kanyang katawan ay pinangangalagaan ng malakas na puwersa nito. Ang kanyang buong katawan ay nadama na hindi makapaniwalang komportable. Pinanood siya ni Yon mula sa gilid. Sa pamamagitan ng isang nasisiyahan na ngiti sa kanyang may edad na mukha, siya ay nagbulong,
kakailanganin ng isang average na magsasaka sa pagpipino ng katawan ng 1 hanggang 3 taon upang ganap na sumipsip ng kapangyarihan ng pil ng Helios. Ngunit naiiba si James. Sa rate na ito, magagawa niyang ganap na sumipsip ng kapangyarihan ng Helios sa 1 buwan ng higit. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang katawan? Panipi. Namangha rin siya sa pisikal na lakas ni James. Nang saktan niya si James dati, nag-iingat siya na huwag lumampas ito, ngunit sa lalong madaling panahon natanto niya na bahagyang nasaktan si James. Mas pinipilit niya ang mas maraming puwersa pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi lamang ito nakakasama kay James, ngunit ganap din nitong isinaaktibo ang kapangyarihan ng pil ng Helios, na ginagawang mas madali para sa ang katawan ni James ay sumipsip nito. Patuloy na hinihigop ito ni James ng ilang oras. Ang kanyang pisikal na lakas ay lubos na napabuti ng 1 beses. Higit pa, tumayo siya mula sa lupa, tiningnan si Yon, na nakatayo sa harap niya, at sinabing, "Sir, muli." Pinahihit ni Yon ang kanyang mga mata at sinabing, "Ito lamang ang simula. Inaasahan mo ba talaga na patuloy akong hinagupit sa loob ng higit sa 1 buwan?" Panipi. Ano ang dapat kong gawin? Panipi. Huwag kang mag-alala. May ideya ako. Napangiti si Yon ng mahina. Pagkatapos, kinaladkad si James sa likuran niya, sumakay siya sa hangin at lumipad patungo sa gitna ng kagubatan ng lumalagong. Di nagtagal, nakarating sila sa kailaliman ng kagubatan. Pinakawalan niya si James. Nagsimulang mahulog si James. Agad niyang ginamit ang tunay na enerhiya upang tumayo sa kalagitnaan ng hangin. Roar! Ang isang dagandong ng isang hindi nakikilalang hayop ay nagmula sa ilalim niya. Rumble! Kasunod nito, nanginginig ang lupa at nanginginig ang mga bundok. Sumulyap si James sa direksyon na iyon at agad na nagulat. Isang napakalaking hayop ang lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Ito ay higit sa 50 metro ang taas at 100 metro ang haba. Mukhang isang tigre, ngunit ang katawan nito ay natakpan sa mga itim na kaliskis at nagradiated ng isang napakatalino na itim na ilaw. Binuksan ng hayop ang bibig nito, na inilalantad ang 2 hilera ng matalim na ngipin. Ito ay barrels kay James na may napakabilis na bilis. Habang ang napakalaking mga paa nito ay nakipag-ugnay sa lupa, ang buong lugar ay nanginginig at nanginginig. Ang ilang mga maliliit, mahina na nilalang ay tumakas sa takot. F***6. Hindi mapigilan ni James ngunit huminga ng malalim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2237, James, ito ay isang celestial tiger. Ito ang hari ng kagubatan na ito. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang magsasaka sa ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension. Ang paggamit nito ay ang pinaka-epektibong paraan upang mapagbuti ang iyong katawan. Panipi. Ang boses ni Yon ay nagmula sa malayo. Si James ay may hitsura ng pagbibitiw sa kanyang mukha. Ang ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension ay hindi partikular na malakas. Kung ginamit niya ang hindi kanais-nais na pag-akyat, maaari niyang patayin ang Celestial Tiger na ito sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, napakalaki ng Celestial Tiger. Nakatayo sa harap nito, siya ay hindi kapani-paniwalang maliit. Bago siya magreaksyon, nagsimulang atake ang Celestial Tiger. Binuksan nito ang bibig nito at naglabas ng isang sinag ng itim na enerhiya. Itinuturing ni James na dodging ito. Gayunpaman, ang pag-dodging ay talunin ang layunin ng pagpino ng kanyang katawan. Sa halip na dodging, nagpasya siyang harapin ito sa ulo. Ang itim na sinag ng ilaw ay tumama sa kanya, at ang kanyang dibdib ay agad na nakipag-ugnay mula sa epekto. Malinaw na manipulahin ni James ang demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Matapos siyang masugatan, walang enerhiya na demonyo na naipakita, at ang kanyang mga pinsala ay hindi agad gumaling. Boom! Ang kanyang katawan ay gumuho sa lupa. Bago siya makabangon mula sa lupa, sinisingil siya ng Celestial Tiger. Ang napakalaking paa nito ay diretso na lumakad sa kanya, dinurog ang kanyang katawan sa lupa. Mula sa isang distansya sa kalangitan, nakita ni Yon kung ano ang nangyari at hindi sinasadya na kumalas sa kanyang kilay. Hindi siya pinatay, di ba? Ungol niya. Medyo nag-aalala siya. Gayunpaman, ang napakalaking katawan ng Celestial Tiger ay bahagyang naitala nang siya ay nabalisa. Mula sa pagkawasak sa ilalim ng paa nito,
Ang isang tao na may mga sugat sa buong katawan ay nagmamadali at nagsimulang salakayin ang Celestial Tiger. Sa primeval na kagubatan na ito, ang tao at ang hayop ay nagsimulang makipaglaban ng mabangis. Nang makita ito, ngumisi si Yon. Siya ay lumalaki na mas nalulugod kay James. Ang pisikal na katawan ni James ay napakalakas. Ito ay may kakilakilabot na pagiging matatag sa mga pag-atake. Ang kanyang mga pagsisikap ay sulit. Naniniwala siya na sa paparating na Grand Tournament, si James ang magiging pinakamalaking madilim na kabayo. Tiyak na makakakuha siya ng magandang resulta. Maaari pa siyang pumasok sa nangungunang 10. Hindi niya mapigilan ang pagngisi. Sa di kalayuan, ang mabangis na labanan ay patuloy. Nanginginig ang lupa at nanginginig ang mga bundok. Ang mga saklaw ng bundok ay nahuhulog. Sa mga tuntunin ng lakas, si James ay na-outmatched ng Celestial Tiger. Hindi rin niya masaktan ang tigre. Matapos ang isang pag-ikot ng labanan, ang kanyang buong katawan ay nasugatan. Ang kanyang katawan ay patuloy na batter. Gayunpaman, dahil siya ay battered, ang kapangyarihan ng pil ng Helios sa loob niya ay pinasigla. Ang labanan ay nagpatuloy sa loob ng 1 oras. Hindi na ito makukuha ni James at mabilis na tumakas, ngunit hinabol siya ng Celestial Tiger. Sa tumpak na sandaling ito, ang Celestial Tiger ay nakaramdam ng isang napakalakas na puwersa. Ito ay naibak, natakot, at nang-ahas na huwag na ituloy pa. Ito ay ang aura na nagmula sa Yon upang ihinto ang tigre mula sa paghabol kay James. Matapos itong ligtas, agad na gumuho si James sa lupa. Siya ay natakpan sa mga sugat sa sandaling ito at patuloy na humihingal para sa hangin. Hindi man lang siya nagkaroon ng enerhiya upang i-drag ang kanyang sarili. Matapos magpahinga ng ilang minuto, kalaunan ay hinailan niya ang kanyang sarili mula sa lupa. Umupo siya sa lupa sa posisyon ng lotus. Sinimulan niyang gamitin ang Novnary Golden Body CD upang makuha ang kapangyarihan ng Helios Pill upang mapagbuti ang kanyang katawan. Si Yon ay nanonood mula sa gilid. Malinaw niyang nadarama na sinisipsip ni James ang lakas ng pill ng Helios sa napakabilis na rate. Iniansa niya ang kanyang kilay nang hindi sinasadya. Anong uri ng diskarteng pagpipino ng katawan ang nililinang ni James? Hindi ito kapanipaniwala, panipi. Ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay medyo kamangha-manghang, kahit si Yon, na isang sekta na nakatatanda ng Welkan Academy ay naiintriga nito. Pagkalipas ng kalahating araw, hinihigop muli ni James ang lakas ng pil ng Helios. Kung nais niyang patuloy na sumipsap ito, kailangan niyang patuloy na matalo. Sakto. Lumakad si Yon. Nakarating si James sa kanyang mga paa, mukhang napalakas. Sir, tumawag siya. Tumango si Yon at sinabi, HM. James, anong uri ng diskarteng pagpipino ng katawan ang iyong nililinang? Nararamdaman ko na ang iyong pamamaraan ng paglilinang ay medyo kamangha-manghang. Kahit na ang pinakamahusay na pamamaraan ng paglilinang ng Welkan Academy ay walang tugma para dito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2238 nakikinig na, nagyelo si James. Gayun din, sino ka mismo? Aling pamilya ang ikaw ay isang alagad ng panipi. Sa pagkakaalam ko, walang malakas na pamilya sa pangalan ng mga Cadence sa sinaunang kaharian. Ang Yon ay nagtanong ng maraming mga katanungan ng sunod-sunod. Nagsimulang mag-isip si James. Hindi siya mula sa sinaunang kaharian. Siya ay mula sa lupa. Nag-aalangan siya dahil hindi niya alam kung dapat niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, medyo nag-iingat siya. Ang mga magsasaka ng Selyadong Realms ay itinuturing na mga kaaway bilang mga kaaway. Nag-aalala si James na sa sandaling ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, magbabago ang saloobin ni Yon sa kanya. Bakit? Ito ba ay isang bagay na mahirap pag-usapan? Sinabi ni Yon, kung hindi mo masabi sa akin, hindi kita pipilitin. Sumalamin si James ng ilang sandali. Natagpuan niya si Yon na medyo maganda, kaya naisip niya na hindi niya dapat itago ang katotohanan. Kung ang saloobin ni Yon sa kanya ay nagbago matapos niyang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi iyon matulungan. Sir, hindi ako mula sa sinaunang kaharian. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpa siya si James na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Naririnig iyon, si Yon ay bahagyang naabak. Ano? Hindi ka mula sa sinaunang kaharian.
Panipi. MHM. Mahinang tumango si James at sinabi, "Ako ay mula sa lupa, sa labas ng mga selyadong realms." Nagpa siya si James na sabihin ang katotohanan sa kanyang Panginoon, na napakabait sa kanya. Daigdig. Thunderstruck si Yon nang marinig niya ang salitang iyon. Hindi itinago ni James ang anuman at sinabi ng matindi, "Maswerte ako upang makakuha ng isang paraan ng paglilinang mula sa antiquity." Ang isang sekta na nakatatanda mula sa sekta ng pagka-Diyos ay lumitaw sa Earth. Nais niya ang aking pamamaraan ng paglilinang at inilaan na kunin ito sa akin sa pamamagitan ng lakas. Kaya, nakuha niya ako. Sa tulong ng isang napakamay kakayahang tao, pinamamahalaan kong makatakas mula sa lupa. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magtatapos pa rin sa sinaunang kaharian. Panipi. Phew. Huminga ng malalim si Yon matapos marinig ang lahat ng ito. Nakakatakot ang selyo. Ang mga mas mahina na indibidwal lamang ang maaaring dumaan sa selyo at maabot ang lupa. Ang mga makapangyarihang tao ay kailangang magbayad ng isang mabigat na presyo upang makalabas. Bukod dito, walang sino man mula sa labas ang maaaring makapasok sa mga selyadong realms. Ang mas maliit na selyadong realms ay maayos, bagaman. Sa paggamit ng ilang mga pambihirang kayamanan, ang lakas ng selyo ay maaaring maiiwasan. Gayunpaman, imposible ang pagpasok sa sinaunang kaharian. Ang taong tumutulong sa iyo sa mga anino ay dapat na napakalakas. Panipi. Wala namang sinabi si James tungkol kay Sophie. Tiningnan ni Yon si James Ered, "Sa aking pag-unawa, mayroong 4 na banal na hayop sa mundo, ngunit ang 4 na banal na hayop ay pinapakain ng enerhiya ng demonyo. Ito ay upang matarget ang kataas-taasang espiritual. Ugat sa lupa sa panahong ito. Gayunpaman, bukod sa kataas-taasang espiritual na ugat, ang iba pang mga magsasaka ay maaapektuhan din." Kinonsumo mo ba ang dugo ng banal na hayop? Panipi. MHM. Tumango si James at sinabi, "Ginawa ko. Ngunit hindi ako apektado ng enerhiya ng demonyo." Hindi mo maintindihan. Ang pag-agos ng kanyang kilay, sinabi ni Yon, "Wala itong epekto sa iyo ngayon dahil mahina ka pa rin. Kapag naabot mo ang ranggo ng sambong, ang enerhiya ng demonyo ay magiging aktibo." Panipi. Dahil sa ang kanyang katawan ay isang demonyong katawan, si James ay hindi nababahala tungkol dito. Kahit na hindi siya nababahala tungkol kay Thea, dahil ang demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay nalinas ng tagapag-alaga. Sige, huminto tayo sa pag-uusap tungkol dito. Ang pagbabago ng paksa, sinabi ni Yon, "Hindi alintana kung saan ka nanggaling, ako ang iyong Panginoon mula nang sumali ka sa Welcome Academy at pinili ako. Panatilihin kang ligtas. Gayunpaman, huwag ibunyag ang katotohanan na ikaw ay mula sa Earth. Lahat ng tao sa mundong ito ay kinamumuhian ang mga lupa." Panipi. "Oo, Ginoo. Salamat sa paalala." Panipi. Tumango si James sa pagkilala. Tumigil din si Yon sa pagtatanong tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ni James. Pagkatapos nito, patuloy na nakikipaglaban si James sa Celestial Tiger. Gamit ang puwersa ng Celestial Tiger. Upang mapagbuti ang kanyang katawan at pasiglahin ang kapangyarihan ng pil ng Helios. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2239. Sa panahon ng parang mabangis na laban, siya ay pasimpleng kumukuha lamang. Isinasaalang-alang ang kanyang mababang ranggo, siya ay pisikal na walang kakayahang ipahamak ang anumang pinsala sa napakalaking Celestial Tiger na may lakas. Makalipas ang higit sa 1 oras, si James ay natakpan muli ng mga sugat. Sinimulan niyang sumipsip ng kapangyarihan ng pil ng Helios muli. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling matapos niyang masipsip ang kapangyarihan. Tahimik na napanood ni Yon sa gilid. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Masakit ang pinsala ni James. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, aabutin ng mahabang panahon para mabawi siya, ngunit nagawa niyang pagalingin ang kanyang mga pinsala habang sinisipsip niya ang kapangyarihan ng pil ng Helios. Ang kanyang katawan ay tunay na kamanghamanghang. Kahit si Yon, isang sekta na nakatatanda ng akademikong Welcome ay humanga sa. Sa loob ng ilang oras pagkatapos nito, patuloy na nakikipaglaban si James sa Celestial Tiger sa kagubatan na lumago na ito. Ginamit niya ang puwersa ng Celestial Tiger na hampasin ang kanyang katawan, pinasisigla ang kapangyarihan ng Helios Pill sa loob niya.
Ang kanyang pisikal na lakas ay nagpapabuti araw-araw. Sa una, maaari pa ring saktan siya ng Celestial Tiger. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan, ang puwersa ng Celestial Tiger ay hindi na nakakasama sa kanya. Sa kagubatan, ang isang tao at isang hayop ay nakikipaglaban ng mabangis. Umakyat si James sa hangin. Pinaikit niya ang kanyang kamao at sinaktan ang katawan ng Celestial Tiger na may malaking puwersa. Boom! Napakahusay na puwersa na lumusot sa lugar. Ang mga kaliskis sa likuran ng Celestial Tiger ay agad na nasira, na naghahayag ng isang madugong sugat. Ang napakalaking katawan nito ay itinapon sa hangin bago bumagsak sa ilang mga saklaw ng bundok, na sinisira ang mga ito. Si James ay nag-pounce sa pagkakataon at nag-sprint sa direksyon nito. Habang pinapalo ang kanyang mga kamao, paulit-ulit siyang sinaktan. Ang hilaw na pisikal na lakas ay paulit-ulit na sinaktan ang katawan ng Celestial Tigre. Di nagtagal, ang katawan ng Celestial Tiger ay nakasakay sa mga pinsala. Gayunpaman, ito ay malakas. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga pinsala sa buong katawan nito, nagkaroon ito ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Isang mabangis na laban ang nangyayari. Ang Celestial Tiger ay binugbog hanggang sa natakpan ito ng mga sugat. Ito ay binugbog hanggang sa ito ay nasa gilid ng kamatayan. Hindi na ito maglakas loob na lumaban ng mas mahaba at mabilis na tumakas. Hindi hinabol ni James ito. Huminto siya, pinapalakpakan ang kanyang kamao, at nadama ang lakas na nagmula sa kanyang katawan. Hindi niya nagawa. Naglalaman ng ngiti niya. Naglakad si Yon, ang kanyang may edad na mukha ay nagagalak na may kasiyahan. Pumalakpak siya at sinabing, hindi masama. Hindi masama. Sa lahat, matapos ang isang buwan ng pagsasanay, ganap mong hinihigop ang kapangyarihan ng pil ng Helios. Ang iyong pisikal na lakas ngayon ay maihahambing sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. Kahit na ang isang magsasaka sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension ay nakikipaglaban sa iyo ng lahat ng kanilang makakaya, baka hindi ka nila makakasama. Kudlit. Mabilis ang paglago ni James. Upang mailagay ito sa ibang paraan, ang rate kung saan hinihigop niya ang kapangyarihan ng Helios Pill ay napakabilis. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kanyang katawan ay napakabuti. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang iyong ranggo. Pagkatapos, ikaw ang magiging pinakamalaking madilim na kabayo sa paparating na Grand Tournament. James, inaasahan ko ang iyong pagganap. Inaasahan kong makita kang lumiwanag sa Grand Tournament. Panipi. Sa isang mukha na puno ng pasasalamat, sinabi ni James, ang aking kasalukuyang pag-unlad ay salamat sa iyo. Kung hindi ka pumunta sa pamilyang Landolf at tinanong sila ng isang pil ng Helios para sa akin, kukuha ito ng maraming taon para maabot ng aking katawan ang estado na ito. Panipi. Si Yon ay lalong nalulugod kay James. Sige, itigil ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kapangyarihan ng Helios Pill ay pino halos lahat. Susunod, dadalhin kita sa sinaunang lipi at hihingi ng isang patak ng sinaunang dugo. Panipi. Habang binanggit niya ang sinaunang lipi, naging solemn na ang mukha ni Yon. Ang pamilyang Landolf ay hindi maihahambing sa sinaunang angkan. Ang sinaunang angkan ay ang pinakamalakas na angkan sa sinaunang kaharian. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang, ang kapangyarihan nito ay nakipag-away sa Welkan Academy at ang Divinity Sect. Kahit na siya ay isang sekta na nakatatanda ng akademikong Welkan, magiging lubos na mahirap para sa kanya na makatanggap ng isang patak ng sinaunang dugo mula sa sinaunang angkan. Gayunpaman, kailangan niyang subukan kahit gaano kahirap ito. Hayaan. Pinatawag ni Yon ang Flying Magic Treasure muli, at sumakay si James sa higanteng gourd. Kinontrol ni Yon ang mahiwagang tool na lumilipad at mabilis na umalis sa kagubatan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2240 naglakbay sila ng mga araw sa pagtatapos. Matapos ang mga 8 araw, lumitaw si Yon sa isang siksik na kagubatan kasama si James. Sir, ang sinaunang lipi ba sa kagubatan na ito? Mukhang nagdududa si James. Mahinang tumango si Yon at sinabi, ang saklaw ng bundok na ito ay pinangalan ng Mount Bloodmoon. Ang punong tanggapan ng sinaunang lahi ay nasa Mount Bloodmoon. Ang sinaunang lipi ay patuloy na pinapanatili ng isang mababang profile. Ang mga miyembro ng sinaunang lipi ay bihirang makipagsapalaran sa labas. Panipi.
Tinuro niya ang saklaw ng bundok ng diretso at sinabi, ang Mount Bloodmoon ay protektado ng isang malakas na porma sayon. Ang anumang mga magsasaka na pumapasok ng hindi nakakakuha ng pahintulot mula sa sinaunang angkan ay malalang sa pagbuo. Panipi. Mahinang tumanggaw si James. Sumakay si Yon, at sumunod si James sa likuran. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bukas na espasyo. Ang isang steel na higit sa 30 metro ang taas ay nakatayo sa bukas na espasyo. Maraming mga salita ang nakasulat sa steel, Mount Bloodmoon. Ang mga hindi autorisadong individual ay hindi pinahihintulutan ang pagpasok. Ang mga lumalabag ay patay. Kudlit. Lumitaw si Yon sa harap ng steel. Gamit ang tunay na enerhiya, sinabi niya sa isang malakas na tinig, Sect Elder Yon Xenocrates mula sa Welkan Academy. Dito upang magbisita sa sinaunang lipi. Panipi. Tumunog ang boses niya. Di nagtagal, isang ripple ang lumitaw sa hangin sa harap niya. Ang ilang mga gwardya ay lumakad mula rito. Ang taong nangunguna ay isang tao sa kanyang 30s. Nakasuot siya ng sandata at nagdala ng isang mahabang taybak sa paligid ng kanyang baywang. Naglakad ang lalaki, tiningnan ang Yon, at sinabi, kaya sekta na si Elder Yon ng Welkan Academy. Taos puso akong humihingi ng tawad sa hindi pagbati sa iyo ng mas maaga. Gayunpaman, ang pinuno ng lipi ay kamakailan lamang ay napunta sa pag-iisa. Hindi kami tumatanggap ng anumang mga bisita. Mangyaring ibalik ang iyong paraan. Ang sinaunang miyembro ng lipi ay ginagamot ang tao ng may paggalang. Gayunpaman, tinanong siya ng lipi na umalis kaagad. Madali na sinabi ni Yon, mayroon akong isang kagyat na bagay upang talakayin sa pinuno ng lipi. Mangyaring ipagbigay alam sa kanila. Panipi. Mangyaring maghintay sandali, kung gayon. Kasabay ng ilang mga gwardya, umalis ang kapitan. Matapos ang ilang mga hakbang, nawala sila mula sa paningin ni James. Matapos makita silang umalis, sinabi ni James, ang sinaunang lipi ay medyo mayabang, ha? Inalis ka pa nila. Panipi. Ang ekspresyon ni Yon ay medyo natanggal. Sinabi niya, sino ako kumpara sa kanila? Ang pinuno ng lipi ng sinaunang lipi ay ang pinakamalakas na magsasaka sa sinaunang kaharian. Nakamit nila ang hindi mababawas na taas. Maging ang punong guro ng aking akademya at ang patriarch ng sekta ng divinity na pinagsama ay maaaring hindi makikipagkompetensya sa pinuno ng sinaunang angkan. Panipi. Malakas ba sila? Natigilan si James. Tinanong niya, anong ranggo ng paglilinang ang naabot ng pinuno ng sinaunang angkan? Sa lahat, matapos ang isang buwan ng pagsasanay, ganap mong hinihigop ang kapangyarihan ng pil ng Helios. Ang iyong pisikal na lakas ngayon ay maihahambing sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. Kahit na ang isang magsasaka sa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension ay nakikipaglaban sa iyo ng lahat ng kanilang makakaya, baka hindi ka nila makakasama. Panipi. Mabilis ang paglago ni James. Upang mailagay ito sa ibang paraan, ang rate kung saan hinihigop niya ang kapangyarihan ng Helios Pill ay napakabilis. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kanyang katawan ay napakabuti. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay itaas ang iyong ranggo. Pagkatapos, ikaw ang magiging pinakamalaking madilim na kabayo sa paparating na Grand Tournament. James, inaasahan ko ang iyong pagganap. Inaasahan kong makita kang lumiwanag sa Grand Tournament. Panipi. Sa isang mukha na puno ng pasasalamat, sinabi ni James, ang aking kasalukuyang pag-unlad ay salamat sa iyo. Kung hindi ka pumunta sa pamilyang Landolf at tinanong sila ng isang pil ng Helios para sa akin, kukuha ito ng maraming taon para maabot ng aking katawan ang estado na ito. Panipi. Si Yon ay lalong nalulugod kay James. Sige, itigil ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kapangyarihan ng Helios Pill ay pino halos lahat. Susunod, dadalhin kita sa sinaunang lipi at hihingi ng isang patak ng sinaunang dugo. Panipi. Habang binanggit niya ang sinaunang lipi, naging solemn na ang mukha ni Yon. Ang pamilyang Landolf ay hindi maihahambing sa sinaunang angkan. Ang sinaunang angkan ay ang pinakamalakas na angkan sa sinaunang kaharian. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pamilya lamang, ang kapangyarihan nito ay nakipag-away sa Welkan Academy at ang Divinity Sect. Kahit na siya ay isang sekta na nakatatanda ng akademikong Welkan, magiging lubos na mahirap para sa kanya na makatanggap ng isang patak ng sinaunang dugo mula sa sinaunang angkan. Gayunpaman,
Kailangan niyang subukan kahit gaano kahirap ito. Hayaan. Pinatawag ni Yon ang Flying Magic Treasure muli, at sumakay si James sa higanteng gourd. Kinontrol ni Yon ang mahiwagang tool na lumilipad at mabilis na umalis sa kagubatan. Naglakbay sila ng mga araw sa pagtatapos. Matapos ang mga 8 araw, lumitaw si Yon sa isang siksik na kagubatan kasama si James. Sir, ang sinaunang lipi ba sa kagubatan na ito? Mukhang nagdududa si James. Mahinang tumango si Yon at sinabi, ang saklaw ng bundok na ito ay pinangalan ng Mount Bloodmoon. Ang punong tanggapan ng sinaunang lahi ay nasa Mount Bloodmoon. Ang sinaunang lipi ay patuloy na pinapanatili ng isang mababang profile. Ang mga miyembro ng sinaunang lipi ay bihirang makipagsapalaran sa labas. Panipi. Tinuro niya ang saklaw ng bundok ng diretso at sinabi, ang Mount Bloodmoon ay protektado ng isang malakas na porma sayon. Ang anumang mga magsasaka na pumapasok ng hindi nakakakuha ng pahintulot mula sa sinaunang angkan ay malalang sa pagbuo. Panipi. Mahinang tumango si James. Sumakay si Yon, at sumunod si James sa likuran. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bukas na espasyo. Ang isang steel na higit sa 30 metro ang taas ay nakatayo sa bukas na espasyo. Maraming mga salita ang nakasulat sa steel, Mount Bloodmoon. Ang mga hindi awtorisadong individual ay hindi pinahihintulutan ang pagpasok. Ang mga lumalabag ay patay. Kudlit. Lumitaw si Yon sa harap ng steel. Gamit ang tunay na enerhiya, sinabi niya sa isang malakas na tinig, Sect Elder Yon Xenocrates mula sa Welkan Academy. Dito upang magbisita sa sinaunang lipi. Panipi. Tumunog ang boses niya. Di nagtagal, isang ripple ang lumitaw sa hangin sa harap niya. Ang ilang mga gwardya ay lumakad mula rito. Ang taong nangunguna ay isang tao sa kanyang 30s. Nakasuot siya ng sandata at nagdala ng isang mahabang taybak sa paligid ng kanyang baywang. Naglakad ang lalaki, tiningnan ang Yon, at sinabi, kaya sekta na si Elder Yon ng Welkan Academy. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa hindi pagbati sa iyo ng mas maaga. Gayunpaman, ang pinuno ng lipi ay kamakailan lamang ay napunta sa pag-iisa. Hindi kami tumatanggap ng anumang mga bisita. Mangyaring ibalik ang iyong paraan. Panipi. Ang sinaunang miyembro ng lipi ay ginagamot ang tao ng may paggalang. Gayunpaman, tinanong siya ng lipi na umalis kaagad. Madali na sinabi ni Yon, mayroon akong isang kagyat na bagay upang talakayin sa pinuno ng lipi. Mangyaring ipagbigay alam sa kanila. Panipi. Mangyaring maghintay sandali, kung gayon. Kasabay ng ilang mga gwardya, umalis ang kapitan. Matapos ang ilang mga hakbang, nawala sila mula sa paningin ni James. Matapos makita silang umalis, sinabi ni James, ang sinaunang lipi ay medyo mayabang, ha? Inalis ka pa nila. Panipi. Ang ekspresyon ni Yon ay medyo natanggal. Sinabi niya, sino ako kumpara sa kanila? Ang pinuno ng lipi ng sinaunang lipi ay ang pinakamalakas na magsasaka sa sinaunang kaharian. Nakamit nila ang hindi mababawas na taas. Maging ang punong guro ng aking akademya at ang patriarch ng sekta ng divinity na pinagsama ay maaaring hindi makikipagkompetensya sa pinuno ng sinaunang angkan. Panipi. Malakas ba sila? Natigilan si James. Tinanong niya, anong ranggo ng paglilinang ang naabot ng pinuno ng sinaunang angkan? Sinabi ni Yon, marahil ay nalampasan nila ang ranggo ng sambong. Naririnig iyon, nagulat si James. Sa kanyang pag-unawa, tanging ang pinuno ng paksayon ng Orthodox sa mga selyadong realms ang umabot sa ranggo ng sambong. Ang pinuno ng sinaunang lipi, gayunpaman, ay talagang lumampas sa ranggo ng sambong. Iyon ay masyadong kahanga-hanga. Ipinaliwanag ni Yon, ang sinaunang lipi ay napaka-misteryoso. May alingaw na ang isang powerhouse mula sa sinaunang panahon ay nabubuhay pa rin sa mga sinaunang angkan. Gayunpaman, ang powerhouse na ito ay nasugatan sa mga sinaunang panahon, kaya't nag-recuperating sila. Panipi. Phew. Matapos marinig iyon, huminga ng malalim si James. Sinimulan ni Yon na ipaliwanag kay James ang ilang impormasyon tungkol sa sinaunang angkan. Kalahating oras ay lumipad. Matapos ang kalahating oras, ang ilang mga tao ay lumitaw sa kanilang linya ng paningin muli. Ang taong nangunguna ay isang babae. Nakasuot siya ng berdeng damit. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na may biyaya. Quincy. Sa sandaling nakita niya ang babae, si Yon ay bahagyang natigilan.
Tinanong niya, bakit ka? Sect elder yun, bakit ka nandito? Ang babae sa berdeng damit ay may isang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Sir, ito. Medyo nalilito si James. Sa pagtingin sa reaksyon ni Yon, tila nakilala niya ang babae sa berdeng damit. Tumingin din siya sa babae sa berdeng damit. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay maislan, at siya ay nakamamanghang. Medyo maganda ang kanyang figure. Para siyang isang engkanto. Si Yon ay mukhang flabbergasted. Tinanong niya, bakit ka nasa sinaunang angkan? Ngumiti si Quincy at sinabing, sapagkat ako ay orihinal na miyembro ng sinaunang angkan. Sumali lang ako sa Welcome Academy upang makakuha ng karanasan sa labas. Ito ay ang Grand Tournament sa lalong madaling panahon, kaya bumalik ako sa Lipi at nagpunta sa pag-iisa sa loob ng ilang oras upang maghanda para sa paparating na Grand Tournament. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2241 Nagalit si James sa kanilang pag-uusap. Tiningnan niya si Quintina, na nakatayo sa harap ng ilang mga gwardya mula sa sinaunang Lipi, at naisip sa kanyang sarili, maaari rin ba siyang maging isang alagad ng Welcome Academy? Sir Yon, sa ganitong paraan, mangyaring. Si Quintina ay gumawa ng isang malugod na kilos, na pinasok si Yon. Tumango si Yon, lumingon kay James, at sinabing, pumasok muna tayo sa loob. Pinangunahan ni Quintina sina James at Yon sa domain ng sinaunang Lipi. Nagkaroon ng isang nakabalot na saklaw ng bundok sa harap nila, ngunit habang sila ay sumulong, pumasok sila sa isang paraiso na puno ng magagandang bundok at malinaw na mga ilog. Sa pinakamalawak na lugar sa kanilang pangitain ay isang bilang ng mga espiritual na larangan. Maraming tao ang nagtoilang sa bukid. Nauna sa kanila ay maraming mga gusali. Ang kanilang istruktura ay walang malapit sa maluho at sa halip simple. Parang nakarating sila sa isang maliit na nayon ng bundok. Kasabay nito, marahang tinanong ni James, Sir, sino ang Quintina? Bulong ni Yon, 10 taon na ang nakalilipas, sumali siya sa Welcome Academy at naging isang alagad ng aming sekta matapos lumabas sa tuktok ng lahat ng iba pang mga alagad. Ang aming pinuno ng sekta ay pinapaboran siya at tinanggap siya bilang isang panloob na alagad. Isa siya sa mga pinaka-natitirang alagad ng Welcome Academy noong nakaraang dekada. Siya ay may malaking potensyal at natututo ng napakabilis. Sa itaas nito, siya ay isang Grand Supernatural. Panipi. Alam mo ba kung ano ang isang Grand Supernatural? Tanong ni Yon. Tumango si Jarnes. Alam niya kung anong uri ng mga taong Grand Supernaturals. Ang mga taong ito ay nagtataglay ng isang kataas-taasang espiritual na ugat. Bukod dito, ipinanganak sila na may ilang uri ng mahiwaga, sinaunang supernatural na kapangyarihan. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga taong ito ay pinili upang maisil ang kanilang mga sarili sa mga oras ng yor. Si James ay nakatagpo lamang ng 2 sa kanila. Hindi niya inaasahan na may isa pa sa Welcome Academy. Tunay na sila ay nasa isang napakatalino na panahon. Noong nakaraan, ang mga Grand Supernaturals ay ipanganak ng libo-libo hanggang daan-daang libong taon ang magkahiwalay. Gayunpaman, tila madalas silang mag-crop sa kasalukuyang panahon. Ang mga Grand Supernaturals na ipinanganak na may kataas-taasang espiritual na ugat ay higit sa mga normal na tao na nagtataglay lamang ng isang kataas-taasang espiritual na ugat. Ang ipinanganak na may isang kataas-taasang ugat na espiritual ay hindi automatikong gumawa ng isang Grand Supernatural. Ipinagpatuloy ni Yon ang pag-uusap. Hindi ko rin alam ang eksaktong pinagmulan niya. Hindi ko inaasahan na siya ay umuusaw mula sa sinaunang angkan. Posible lamang ang aming pinuno ng sekta ang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Panipi. Narito kami, Sir Yon. Si Quintina, na nangunguna sa daan, ay tumigil. Tinuro niya ang isang simpleng patio ng maaga at sinabi, ito ang aming hall-hall. Inaasahan kong hindi mo alintana na medyo mabagsik ito. Panipi. Ngumiti si Yon bilang tugon. Wala siyang masasabi, kahit na ito ay nag-abala sa kanya. Sa ganitong paraan, mangyaring. Nag-gesture si Quintina para makapasok sila sa patio. Naglakad sina Yon at James sa looban at pumasok sa bulwagan. Ang bulwagan ay medyo maliit, na may ilang mga talahanayan at upuan. Inutusan ni Quintina ang isang dalaga na magluto sa kanila ng tsaa. Pagkatapos,
Umupo siya sa gilid at nagtanong ng may nakangiting ngiti, ano ang gumawa sa iyo ng paglalakbay hanggang sa sinaunang lipi, Sir Yon? Sumagot si Yon, kailangan kong makita ang pinuno ng sinaunang angkan. Naririnig ito, sinabi ni Quintina, ang aking ama ay nagmumuni-muni sa pag-iisa ngayon at hindi tumatanggap ng anumang mga panauhin. Maaari mong sabihin sa akin kung mayroong anumang kailangan mo sa kanya. Panipi. Nagulat si Yon. Hindi niya inaasahan na si Quintina ang anak na babae ng pinuno. Si James ay nababagabag din sa biglaang paghahayag. Siya ang anak na babae ng pinuno ng sinaunang lipi. Panipi. Sir Yon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2242 ang tinig ni Quintina ay tumawag sa kanya muli. Bumalik si Yon sa kanyang pandama. Tiningnan niya si Quintina na nag-troubledly at sinabing, aktwal, pumunta ako rito upang humingi ng isang patak ng sinaunang dugo. Sinaunang dugo, biglang tumayo si Quintina. Tiningnan niya si Yon na may kakaibang ekspresyon at sinabing, Sir Yon, natatakot ako na may kaunti ka. Hindi alam ang tungkol sa sinaunang dugo. Kapag ang ninuno ng aming angkan ay nasa kamatayan, ginamit niya ang paglilinang ng buong buhay niya upang lumikha ng sinaunang dugo. Ito ay kapaki-pakinabang lamang sa aming angkan. Mga alagad, kung hindi ka isang alagad ng aming angkan, ang sinaunang dugo ay walang silbi sa iyo. Ang kapangyarihan ng sinaunang dugo ay labis na mabangis. Sumasabog ka at mamamatay agad kung hindi ka isang alagad ng aming angkan. Panipi. Nakipag-ugnay si James. Hindi ito masama, di ba? Naririnig ito, sinulyapan ni Quintina si James. Mabilis na nagambala si Yon, humihingi ako ng paumanhin na hindi makontrol ng aking alagad ang kanyang bibig. Patawarin mo siya, Panipi. Dahan daw ang kumaway si Quintina. Hindi niya maabala ang pakikipagtalo kay James, ngunit dahil hindi pa niya ito nakita dati, tinanong niya ang pagyuzisa, siya ba ay isang bagong recruit na alagad mo? Sumagot si Yon, oo. Siya ay isang alagad na tinanggap kamakailan sa aming sekta. Dahil malapit na sa amin ang Grand Tournament, nais kong humingi ng isang patak ng sinaunang dugo upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang ranggo upang lumahok sa paligsahan. Panipi. Matapat ang sagot ni Yon nang hindi itinatago ang kanyang hangarin. Natatakot akong bigan kita. Umupo si Quintina at mahina ang sinabi, bukod sa sinaunang dugo na kayamanan ng ating angkan, wala nang marami na nananatili mula sa mga sinaunang panahon. Tanging ang pinakahusay na mga alagad sa aming lipi ang pinahihintulutan na ubusin ito, hayaan ang mga tagalabas. Panipi. Bukod dito, ang iyong alagad ay hindi magagawang sumipsip at pinuhin ang sinaunang dugo kahit na pinapayagan ko siyang magkaroon nito. Nag-aalala ako na malamang na sumabog siya at mamatay kaagad pagkatapos maubos ito. Panipi. Hindi alam ni Yon ang tungkol sa sinaunang dugo. Gayunpaman, maayos ang mga argumento ni Quintina. Napuno ng pagkabigo ang kanyang kulubat na mukha. Ang kanilang paglalakbay sa sinaunang angkan ay walang kabuluhan. Tila nakikita sa pamamagitan ng pagkabigo ni Yon, ngumiti si Quintina at sinabing, well. Nagpakita si Yon ng kaunting pag-asa habang tinanong niya, well, ano? Tinanong ni Quintina, alam mo ba kung bakit ako bumalik sa sinaunang angkan? Umiling-iling si Yon bilang tugon. Ipinaliwanag ni Quintina, may makahimalang lugar sa sinaunang lipi na tinatawag na Pagoda of Flames. Ito ay isang underground tower na may 18 sahig. Ang Pagoda ng Apoy ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya, at binuksan ito sa mga bisita tuwing 50 taon. May 10 tao lamang ang pinapayagan na pumasok sa bawat oras. Ang isang kompetisyon ay gaganapin upang makipagkompetensya sa isang pagkakataon upang makapasok sa Pagoda ng Apoy. Kahit na ako ang anak na babae ng pinuno ng angkan, kailangan ko pa ring pumasok at talunin ang ibang mga alagad para sa pagkakataong makapasok sa Pagoda ng Apoy. Panipi. Habang nagsasalita, sinulyapan niya si James. Isang ngiti na nabuo sa kanyang mukha, pagkatapos ay sinabi niya, dahil makikilahok ka sa Grand Tournament, dapat kang maging malakas. Maaari kitang bigyan ng pahintulot na lumahok sa kompetisyon ng aming lipi. Kung maaari kang magranggo sa gitna ng nangungunang 10, makakakuha ka ng pagkakataon na makapasok sa Pagoda ng Flames upang linangin. Ang pagpasok sa Pagoda ng Apoy upang linangin ay halos, katumbas ng pag-ubos ng sinaunang dugo. Panipi.
Naririnig ito, tinanong ni Yon ng lubos, talaga. Sagot ni Quintina, syempre. Hindi ako kailanman magsisinungaling sa iyo, Sir Yon. Bumalik ako sa aking angkan upang patunayan ang aking halaga upang makapasok sa pagoda ng apoy. Gusto kong linangin sa loob ng pagoda ng flames ng ilang oras bago lumahok sa Grand Tournament. Panipi. Pagkatapos magsalita, lumingon ulit siya kay James. Binigyan kita ng pagkakataon. Maaari mo itong sakupin o hindi nakasalalay sa iyong sariling mga kakayahan. Panipi. Alam ni James na ang sinaunang lipi ay ang pinakamalakas na angkan sa buong mundo. Kaya, ang kanilang mga alagad, ay walang alinlangan na kapansin-pansin. Mayroon bang mga paghihigpit sa mga taong nakikilahok sa kompetisyon? Tanong ni James. Sumagot si Quintina, ang pagoda ng apoy ay bubukas lamang minsan bawat 50 taon. Ang mga alagad na nasa ilalim ng edad na 50 ay karapat-dapat na lumahok sa kompetisyon. Panipi. Naririnig ito, nagbuntong hininga si James. Walang mga magsasaka na nagbabanta sa kanya sa ilalim ng edad na 50. Salamat, Ms. Quintina. Dahil pinahihintulutan mo akong lumahok sa kompetisyon na ito, gagawin ko ang aking makakaya upang magtapos sa pinakamataas na 10 at tiyakin na hindi kita mapahiya. Ipinangako ni James na may resolusyon. Nag-shock si Quintina at sinabing, pinayagan ko lang kang lumahok dahil kay Sir Yon. Matagumpay kang kumita ng pagkakataon na makapasok sa pagoda ng apoy at linangin doon ay depende sa iyong sariling mga pagsisikap. Panipi. Matapos niyang magsalita, tumayo si Tina at sinabing, Sir Yon, kahit na hindi ko sinasadyang nagpasya ang bagay na ito, kakailanganin ko pa ring iulat ito sa mga matatanda ng aming angkan. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin ka sa isang silid upang manatili sa oras na ito. Samantala, iuulat ko ang bagay na ito sa aking mga matatanda at bumalik sa iyo. Panipi. Pagkatapos magsalita, umalis si Quintina. Kaagad pagkatapos, maraming mga lingkod ang lumakad at pinangunahan sina Yon at James sa labas ng reception hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2243 sa kabila ng binubuo ng mga simpleng gusali, napakalaki ng teritoryo ng sinaunang lipi. Ang mga panuluyan nina James at Yon ay inayos sa isang independenteng patio. Samantala, umalis si Quintina upang magulat sa kanyang mga matatanda. Maraming mga bundok ang makikita sa likod ng nayon. Ang ilang mga gusali ay tumayo sa mga taluktok ng bundok. Ang mga kwalipikado na manatili sa mga bundok na ito ay mga kilalang numero sa loob ng sinaunang angkan. Ang kanyang ama ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Bilang nakatatanda ng sinaunang angkan, si Doreen Gideon ang namamahala sa mga gawain ng lipi. Umakyat si Quintina sa bundok kung saan nilinang si Doreen. Ang isang balbas na lalaki sa kanyang 70s ay nakaupo sa tuktok ng bundok, naglalaro ng isang kuliglig. Elder Doreen. Binati siya ni Quintina mula sa malayo. Quintina. Sinulyapan siya ni Doreen, at kinuha ang kuliglig. Si Doreen ay nanatiling nakaupo sa lupa. Tumingin siya kay Quintina papalapit at nagtanong. Ano ang mali? May nangyari ba? Panipi. Tiningnan ni Quintina ang slovenly elder na may walang magawa na ekspresyon, na nagsasabing, wala itong seryoso. Tungkol ito sa kompetisyon para sa karapatang pumasok sa pagoda ng apoy. Panipi. Naririnig ito, tiningnan ni Doreen si Quintina at tinanong, may nangyari ba sa pagoda ng apoy? Mayroon bang isang crack dito? Panipi. Hindi. Hindi sigurado si Quintina kung nais niyang tumawa o umiyak. Si Sir Yon mula sa Welcome Academy ay nagdala ng kanyang alagad upang humiling ng isang pagbagsak ng sinaunang dugo, ngunit pinatay ko siya. Sa halip, binigyan ko ng pahintulot ang kanyang alagad na lumahok sa kompetisyon ng aming angkan para sa pagkakataong makapasok sa pagoda ng apoy. Dala. Ganun ba? Akala ko ito ay isang bagay na seryoso. Maaari mong gawin tulad ng nakikita mong akma sa bagay na ito. Panipi. Ikaw ang namamahala sa mga gawain ng aming angkan, kaya makatuwiran lamang na ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Sumagot si Doreen, wala akong mga pagtutol. Gayunpaman, ang iba pang mga miyembro ng lipi ay maaaring hindi ibahagi ang aking damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang pagoda ng apoy ay bubukas isang beses bawat 50 taon,
at maraming mga alagad ang umaasa sa kompetisyon na ito upang makakuha ng pagkakataong linangin doon. Panipi. Hindi sinabi ni Quintina, ang kanilang lakas ay magpapatunay ng kanilang halaga. Noong nakaraan, ang mga tao mula sa labas ng aming angkan ay magdadala sa kanilang mga alagad upang lumahok sa aming kompetisyon matapos malaman ang tungkol sa pagoda ng clan. Hindi pa ito oras, ngunit bukas, sigurado ako na maraming iba pang mga alagad ng sekta ang lalabas. Hindi ako sigurado tungkol sa iba pang mga sekta, ngunit ang sekta ng pagka-Diyos ay tiyak na narito. Noong nakaraan, ang pinuno ng sinaunang lipi ay magpapadala ng mga paanyaya sa ibang mga angkan. Gayunpaman, ang sekta ng Divinity ay palaging lalabas na hindi sinasadya. Naniniwala si Quintina sa oras na ito ay hindi rin magiging isang pagbubukod. Tatalakayin natin ito kapag nagpakita sila. Si Doreen ay hindi interesado sa mga bagay na ito. Sige, kukunin ko muna ang aking pag-iwan. Panipi, tumalikod si Quintina at umalis. Pagkatapos, tumungo siya upang makipagkita kay Yon upang ipaalam sa kanya na nakuha niya ang pag-aproba ng kanilang nakatatanda. Nakaramdam si Yon nang marinig niya ang balita. Matapos umalis si Quintina, tiningnan ni Yon si James at sinabing, "Nasa sa iyo ngayon, James. Kung hindi ka makakakuha ng karapatang pumasok sa pagoda, nasa iyo iyon." Panipi. Tiwala na sumagot si James, ang aking kasalukuyang pisikal na lakas ay halos katumbas ng ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. Napakakaunting mga tao sa ilalim ng edad na 50 ay maaaring maabot ang ranggo na ito, di ba? Panipi. Paalalahanan siya ni Yon, maaaring totoo iyon, ngunit hindi ka dapat maisip. Dapat mong maunawaan na palaging may isang tao na mas mahusay kaysa sa iyo sa mundong ito. Ang aming kasalukuyang panahon ay sagana sa mga Predae user. Habang papalapit tayo sa pagbubukas ng selyo, mas maraming mga Predae user ang lalabas. Panipi. Naiintindihan ko, Ginoo. Itatandaan ko ang iyong payo. Panipi. Si James at Yon ay hindi gumala sa labas at nanatili sa silid para sa nalalabi ng araw. Tahimik na lumipas ang gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2244 sa susunod na araw, nagkaroon ng kumatok sa pintuan bago ang madaling araw. Ngunit may ilan sa kanila sa oras na ito. Karamihan sa mga ito ay napaka-promising contenders ng Grand Tournament at malamang nalalabas sa top 10. Sa kanila dito, ang mga alagad ng aming lipi ay magkakaroon ng mas mababang pagkakataon na pumasok sa pagoda ng apoy. Panipi. Sumagot si Doreen, ano pa ang magagawa natin tungkol dito? Hindi namin maaaring talikuran ang lahat. Ang aming angkan ay palaging naging maingat at pinapanatili ang disenteng relasyon sa mga puwersa sa labas. Bagaman hindi tayo natatakot sa iba, hindi rin natin nais na antagonize ang mga ito. Hanggat ginagawa mo ito sa pagoda ng apoy, ang natitira ay hindi mahalaga. Panipi. Sige, wala nang sinabi si Quintina. Haha, matagal na hindi nakikita, Doreen. Nakikita kong maayos ka pa rin. Panipi. Sa sandaling iyon, isang pagtawa ang lumusot. Bigla, ang isang figure sa paanan ng bundok ay sumugod sa kanya. Habang umuusbong ang boses niya, lumitaw siya sa harap ng arena sa Mount Trinvard sa bilis ng ilaw. Ito ay isang taong may edad na, mga 40 taong gulang. Siya ay isang chiseled na lalaki na nakasuot ng isang labis na damit. Siya ay may isang bilog na mukha, makapal na kilay, at malalaking mata at tila bahagyang hilera. Ang isang binata na may suot na gintong balabal ay sumunod sa kanyang mga track. Narito rin siya. Nang makita ang dalawang tao na nagpakita lamang, agad na nag-furrow ang mga browser ni Yon. Sa tabi niya, nagtanong si James, sino sila, Ginoo? Sagot ni Yon, ang nasa edad na tao ay pinuno ng sekta ng Diyos, ang banal na emperador. Isa siya sa pinakamalakas na tao sa sinaunang kaharian. Ang binata sa golden robe sa tabi niya ay ang bagong recruited na alagad ng Divinity Sect. Siya ay isang grand supernatural na walang kilalang impormasyon tungkol sa kanyang background. Alam ko lang na bata pa siya. Marahil siya ay halos 40 taong gulang ngayong taon. Sa kabila ng kanyang medyo batang edad, nasa immortal na siya. Ang ikapitong hagdanan ng Ascension. Panipi. Malakas siya. Huminga ng malalim si James. Sa pamamagitan ng isang solemn na hitsura,
Sinabi ni Yon, hindi ko inaasahan ang banal na Holy Emperor na dalhin ang kanyang alagad ngayon. Soon, may ilang higit pang mga tao na lumitaw sa Mount Trinward ng sinaunang clan kasama ang kanilang mga alagad. Hindi nakilala ni James ang alinman sa kanila. Matieg ang sinabi ni Yon kay James ang lahat tungkol sa kanila. Nakita mo ba ang taong nakikipag-usap kay Elder Dorin ngayon lang? Siya ang Infernal Emperor. Siya ay isang transcendent na powerhouse at isa sa nangungunang 10 sa sinaunang kaharian. Panipi. Ang lalaki na may kulay abo na damit doon ay si Emperor Tamerlan. Napansin sila ni James mula sa malayo at naghintay. Ang ilan sa mga matatanda ng sinaunang lipi ay umalis at nagtipon sa isang bulwagan sa Mount Trinward. Ang taong nangunguna sa pagtitipon ay si Dorin. Ang boses ni Dorin ay tumaas. Maraming mga tagalabas ang nakikilahok sa kompetisyon sa oras na ito. Kailangan nating gumawa ng mga pagbabago sa mga patakaran ng kompetisyon. Ang mungkahi ko na gawin ang mga kalahok na dumaan muna sa bundok ng Sabers. Papayagan namin ang mga dumadaan dito upang lumahok sa kompetisyon, at ang natitira ay hindi kwalipikado. Ano sa palagay mo, Panipi? Hahayaan ka naming tawagan ang mga pagshot. Si Elder Dorin. Ang Mound ng Sabers ay ang banal na site ng aming angkan, at maraming mga maalamat na tibak ang inilibing doon. Paano kung ang mga taong ito ay nakawin ang mga ito? Panipi. Tiningnan ni Dorin ang banal na Holy Emperor na lumitaw sa harap niya. Hinaplos niya ang kanyang balbas at binati ang ibang tao na masayang, "Kumusta ka, banal na Holy Emperor?" Ang banal na Holy Emperor ay sumagot ng nakangiting, "Hindi mo ako kasalanan sa pagpunta rito na hindi pinaniwalaan, tama, Elder Dorin." Siyempre hindi. Ang sinumang darating ngayon ay isang panauhin sa atin. Siyempre maligayang pagdating sa pagdating dito. Panipi. Sumagot si Dorin ng may ngiti, ngunit sinumpa niya ang mga ninuno ng banal na Emperor sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2245. Ha! Si Dorin ay sumigaw at sinabing, ang pagnanakaw ng mga tibak ay hindi magiging madali para sa mga tagalabas na ito. Ang mga espada na ito ay may mga espiritu, at kahit na ang pinakamalakas na tao sa ating lipi ay hindi makontrol ang mga ito. Hindi alintana kung gaano kalakas ang mga kabataan na ito, hindi nila magagawang magnakaw ng mga espada ng aming mga angkan. Iminungkahi ko ang mga ito na dumaan sa bundok ng Sabers muna dahil ang mga tibak na inilibing doon ay may napakalakas na hangarin ng tibak, na magpapahirap na dumaan. Panipi. Kung gayon, gawin natin ang sinabi mo. Sa paliwanag ni Dorin, ang iba ay walang pagtutol. Di nagtagal, lumitaw ang mga matatanda sa labas. Tumayo si Dorin sa harap ng lahat at malakas na inihayag, ang aking mga panauhin, pakinggan mo ako. Dahil sa maraming mga tagalabas na sumali sa kompetisyon ng aming lipi sa oras na ito, partikular na tinalakay namin at nagpasya sa mga patakaran. Ito ay napaka-prangka. Ang unang hamon ay ang dumaan sa mound ng Sabers ng aming lipi. Ang mga nagtagumpay sa loob ng 3 araw ay magpapatuloy sa susunod na pag-ikot. Panipi. Tinanong ni James, ano ang kagaya ng mga Sabers na ito, Ginoo? Umiling-iling si Yon at sinabing, hindi ako mula sa sinaunang lipi, kaya paano ko malalaman? Sa sandaling iyon, ang tinig ni Dorin ay muling lumabas. Dapat kong paalalahanan ang lahat na ang bundok ng Sabers ay ang banal na site ng aming angkan. Ang makapangyarihang hangarin ng tibak ay naipon doon, at ang mga walang malakas ay hindi makakapasa sa lugar. Kung nalaman mo ang iyong sarili na hindi makaya, huwag pilitin ito, o kung hindi mo maaaring mawala ang iyong buhay. Panipi. Naunawaan. Isang malinis at malakas na tugon ang lumubog sa Mount Trinward. Pagkaraan nito, personal na pinangunahan ni Dorin ang mga batang kalahok sa pakikipagkumpetensya para sa isang lugar upang makapasok sa pagoda ng apoy sa Mount Trinward's leeward. Sa likuran ng bundok, mayroong isang kanyan. Sa kabila ng kanyan ay isang tabletang bato na may 2 malalaking salita na nakaukit dito, Mound ng Sabers. Matapos makarating sa labas ng bundok ng Sabers, lumingon si Dorin at tiningnan ang mga batang kalahok. Pagkatapos, sinabi niya, ang unang pag-ikot ng kompetisyon ay napakasimple. Dumaan sa bundok ng Sabers, at lilipat ka sa susunod na yugto. Kung hindi mo ito nagawa, tinanggal ka sa kompetisyon. Muli,
Dapat kong paalalahanan ka na huwag pilitin ito kung hindi ka makakapasa. Maraming mga maalamat na taybak sa loob ng bundok ng mga sabers, na dating kabilang sa mga walang kapantay na mga powerhouse. Ang mga espada na ito ay may mga espiritu, kaya pigilan ang pagpindot sa kanila. Kung hindi man, masasaktan ka ng kanilang lakas ng taybak. Siyempre, kung hindi ka natatakot sa kamatayan at gusto ang mga maalamat na taybak na ito, maaari kang magpatuloy at subukan. Matapos siyang magsalita, maraming mga kalahok ang sabik na simulan ang kompetisyon, lalo na ang mga hindi sa sinaunang angkan. Iyon lang. Nagsisimula ang kompetisyon ngayon. Mayroon kang 3 araw. Panipi. Matapos ang boses ni Doreen, ang ilang mga alagad ng mga sinaunang lipi ay mabilis na dumaan sa kanyan. Nakatayo si James sa likuran ng karamihan. Tumingin siya sa paligid at napansin ang maraming mga kabataan mula sa sinaunang lipi na nakikilahok sa kompetisyon. Sa kabuuan, mayroong tungkol sa 3,000 mga kalahok. Paalalahanan siya ni Yon, mag-ingat ka, James. Huwag pilitin ang iyong sarili kung hindi ka maaaring magtagumpay. Panipi. Naunawaan, Ginoo. Salamat, Panipi. Matapos tumugon kay Yon, lumakad si James sa kanyan. Kaagad, naramdaman niya ang isang malakas na hangarin ng taybak na nagmula sa kanyan. Ang hangarin ng taybak ay tulad ng isang napakalaking bundok na bumababa sa kanya, na pinapagod siya. Di nagtagal, naramdaman niya kung ano ang tila isang walang kamatayang apoy na nasusunog sa kanya. Bago hamupa ang sweltering sensation, naramdaman niya na narinig niya ang pag-rumbling ng libo-libong mga kabayo na kumakalat. Sa isang kalagayan, nakita niya ang isang pangitain ng libo-libong mga kabayo na naniningil sa kanya, sinipa ang isang ulap ng alikabok sa kalangitan. Huminga ng malalim si James. Ang hangarin ng taybak dito ay nakakatakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2246 isang sigaw ay nagmula sa kabila, at ang isang binata mula sa sinaunang lipi ay nag-scrambled out. Sumulyap si James at nakita na ang binata ay nasugatan ng malakas na hangarin ng taybak. Siya ay dumudugo sa buong, at ang kanyang mukha ay mapatla bilang isang sheet. Maliwanag siya sa isang masamang kalagayan sa kaisipan. Hindi pinansin ni James ang binata. Bagaman ang hangarin ng taybak sa lugar ay makapangyarihan, nasa loob pa rin ito ng mga antas para sa kanya. James. Bigla, isang tinig ang nagmula sa loob ng celestial na tirahan. Matapos marinig ang tinig ni Sophie, sumagot si James kay Sophie, oo. Ano ang mali, Panipi? Sinabi ni Sophie, maraming mga espada at mga diskarte sa taybak dito. Hindi sila partikular na espesyal, ngunit madaling gamitin para sa iyo. Nararamdaman ko na ang bawat isa sa mga taybak na ito ay may isang diskarte sa taybak ng sarili nitong. Dahil nakatuon ka sa iyong swordsmanship, dapat mong makuha at alamin ang mga diskarte sa taybak na ito. Panipi. Paano ko sila makukuha? Tanong ni James. Patuloy na. Gagabayan kita. Panipi. Matapos pakinggan ang payo ni Sophie, mabilis na sumulong si James at tumawid sa kanyan. Nakikita mo ba ang yungib na iyon? May isang taybak doon. Dapat muna kang pumasok doon. Panipi. Sige. Sinulyapan ni James ang yungib sa harap niya. Ang pasukan ng yungib ay medyo maliit, ilang metro lamang ang taas. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pasukan ng yungib. Ano ang ginagawa mo? Isang tinig ang nagmula sa likuran niya. Tumalikod si James at nakita si Quintina. Naglakad si Quintina at hinabol siya, may banal na taybak sa yungib. Ang mas malapit na makukuha mo, mas malakas ang hangarin ng taybak. Panipi. Sagot ni James na may ngiti, alam ko. Nagtataka lang ako upang makita kung anong uri ng mga banal na espada ang nakaimbak sa pinakadakilang site ng clan. Huwag kang mag-alala, umatras ako kung nakakaramdam ako ng panganib. Panipi. Tinawid ni Quintina ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at tinitigan si James. Hindi ka nag-iisip tungkol sa pagkuha ng mga banal na espada ng aming angkan, ikaw ba? Medyo hindi mapakali si James. Hindi siya interesado sa kanilang mga taybak at naglalayong lamang ang mga diskarte sa taybak na nakaimbak sa loob nila. Sinabi ni Elder Doreen na maaari nating kunin ang mga taybak kung may kakayahan tayo. Ipinapaalala ko lang sa iyo na ang mga banal na espada na ito ay mapanganib.
Imposible para sa iyo na dalhin ang mga ito sa iyong lakas. Panipi. Salamat sa paalala. Ngumiti si James ng mahina, pagkatapos ay lumingon upang makapasok sa yungib. Ang yungib ay nasa isang masikip na puwang at naspan lamang ng 50 square meters. Ang isang malaking bato na may isang taybak na natigil dito ay makikita sa lupa. Ang taybak ay nagniningas na pula, at ang talom nito ay halos 2 metro ang haba. Ang ilang mga mahiwagang salita ay nakaukit sa talom ng taybak. Matapos pumasok si James sa yungib, makitid ang kanyang mga mata habang naramdaman niya na sinundan siya ni Quintina. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa loob ng celestial na tirahan muli. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Ang mga diskarte sa taybak ay inilipat sa iyong hindi malay. Medyo mahina siya at hindi magagawang glin kahit ano. Gamitin ang iyong isip upang makipag-usap dito sa telepathically. Panipi. Lumakad si James patungo sa pulang taybak. Sinubukan niyang bumuo ng isang telepathic na koneksyon sa taybak. Sa sandaling iyon, ang taybak na nakapasok sa malaking bato ay sumabog na may isang nagninangas na pulang ilaw at labis na lakas. Sinaktan ng puwersa si James, na pinadalhan siya ng paglipad sa labas ng yungib tulad ng isang pinball. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Ha, dapat mo talagang mamatay sa korte. Sinundan siya ni Quintina sa labas ng kuweba. Sa pagtingin kay James sa lupa, makakatulong siya sa pag-sneaker sa kanya. Binalaan na kita, ngunit nagpatuloy ka pa rin sa kabila nito. Ngayon, tingnan ka, nasugatan ka, hindi ba? Panipi. Si James ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa at pinunasan ang dugo na bumagsak mula sa sulok ng kanyang mga labi. Pagkatapos, lumakad siya pabalik sa yungib matapos sabihin sa kanya ni Sophie na pilitin niyang inagaw ang pamana ng taybak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2247 sa ilalim ng titig ni Quintina, pumasok muli si James sa kuweba. Matapos siyang pumasok sa yungib, tumayo siya ng 2 metro ang layo mula sa banal na taybak. Ang aura ng taybak ay malakas, at ang enerhiya ng taybak nito ay mabangis. Naramdaman ni James na ang kanyang katawan ay na-scorched ng apoy. Sinundan siya muli ni Quintina sa yungib. Nang makita na si James ay maaaring tumayo nang hindi nasaktan malapit sa taybak, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagbulang-bulungan. Ang taong ito ay hindi mukhang mahina pagkatapos ng lahat. Maaari niya talagang makatiis ang hangarin ng taybak sa loob ng kuweba na ito. Panipi. Tumayo pa rin si James, at isang masiglang espiritual na kapangyarihan ay nagmula sa loob ng paninirahan sa langit. Nakipag-usap ito sa banal na taybak at malakas na inagaw ang diskarte sa taybak na naitala sa loob nito. Isang nagniningas na pulang ilaw ang lumubog sa noo ni James. Sa sandaling iyon, ang ulo ni James ay napuno ng napakalaking halaga ng impormasyon. Ito ay isang kumpletong hanay ng mga kasanayan sa swordsmanship, kabilang ang pamamaraan ng paglilinang at mga diskarte sa taybak. Ang impormasyong naramdaman na ito ay nabrand ng mainit na bakal sa isip ni James. Dahil ang taybak ay kumislap ng isang pulang ilaw, hindi nakuha ni Quintina ang maliit na pulang ilaw na natunaw sa noo ni James. Pagkalipas ng ilang segundo, lumingon si James at umalis. Sinulyapan ni Quintina ang taybak at hindi na tumagal pa, mabilis na umalis sa yungib. Kasabay nito, nakatagpo si James ng ilang higit pang mga kuweba na bato na isang maikling distansya na malayo sa bawat isa. Ang mga banal na taybak ay nagpahinga sa loob ng mga kuweba na ito. Sa tulong ni Sophie, nakuha ni James ang iba't ibang mga pamamaraan na ito. Gayunpaman, wala siyang oras upang maunawaan o isagawa ang mga ito ngayon. Napakahusay ng bundok ng sinaunang lipi. Kasunod ng natural na ruta ng kanyan, naramdaman ni James ang ilang presyon na ibinababa sa kanya mula sa kapaligiran. Sa kabutihang palad para sa kanya, ito ay matitiis pa rin. Wala pang isang araw, naabot niya ang paglabas ng kanyan. Sa buong oras na naroon siya, nakuha niya ang lahat ng mga diskarte sa taybak mula sa mga taybak na nakaimbak sa bundok ng Sabers. Sa kabuuan, mayroong mga 108 hanay ng mga diskarte sa taybak. Hindi niya nakumpleto ang unang pagsubok lalo na mabilis. 12 ng mga tao ang dumaan sa bundok ng Sabers sa oras na umabot siya sa wakas. Matapos maglakad palabas ng mound ng Sabers, matiyag ang naghintay siya.
Naupo siya sa isang posisyon ng lotus na nakapikit ang kanyang mga mata at sinuri ang 108 mga diskarte sa table na nakaimbak sa kanyang isipan. 3 araw ang lumipas sa isang mata. Sa 3,000 mga kalahok, 100 o higit pa na dumaan sa mound ng mga sabers ng ligtas, at ang natitira ay tinanggal mula sa kompetisyon. Ang malaking arena sa pangunahing rurok ng Mount Trinvard ay halos 10,000 metro ang lapad at napapaligiran ng isang proteksyon na porma sayon sa anyo ng isang mahiwagang bilog ng ilaw. Sa sandaling iyon, ang daan-daang o kaya mga kabataan na dumaan sa bundok ng Sabres ay nakatayo sa arena. Tumayo si Doreen sa harap at ipinaliwanag ang mga patakaran. Ang susunod na hamon ay napakasimple. Ito ay isang one-on-one battle. Ang nagwagi ay sumusulong sa susunod na pag-ikot hanggang sa matukoy ang nangungunang 10 mga paligsahan. Ang paraan na iyong itatugma ay pantay din bilang simple. Ang mga kalahok ay mahahati sa 2 pangkat, at maaari mong malayang piliin ang iyong mga kalaban mula sa magkasalungat na pangkat. Kung nanalo ka laban sa iyong napiling kalaban mula sa iyong unang tugma, hindi ka makakapili ang iyong kalaban para sa susunod na tugma. Sa halip, kailangan mong maghintay na hinamon ng ibang tao. Lahat ay malinaw. Yes sir. Ang isang malinis at malakas na tugon ay nagmula sa mga kalahok. Ang daan o higit pang mga kalahok ay random na may linya at nabuo ang 2 hilera. Sinabi ni Doreen, una, ang pangkat sa kaliwa ay pipili ng isang kalaban mula sa kabaligtaran. Bumaba sa linya. Panipi. Napansin ni James na siya ang unang tao sa linya sa kaliwang bahagi. Magsisimula kami sa iyo. Ang boses ni Doreen ay tumalsik. Bumalik si James sa kanyang katinoan at tiningnan ang pangkat ng mga tao sa tapat niya. Napansin niya ang mga nasa kabilang panig ay lahat ng makapangyarihang tao. Kabilang sa mga ito ay ang Quintina at isang Grand Supernatural mula sa sekta ng pagka-Diyos. Nalaman ni James na ang kanyang pangalan ay Harold Carmelo. Si Loki Zabi, ang alagad ng Infernal Emperor, ay nasa kabaligtaran din. Ang alagad ni Emperor Tamerlan na si Demetrius Lev, ay tumayo rin sa gitna ng magkasalungat na karamihan. Partikular na itinuro ni Yon ang mga taong ito sa kanya. Lahat sila ay lubos na kakilakilabot at malamang na mapupunta sa top 10 sa susunod na Grand Tournament. Sumimangot si James habang nakita niya ang mga ito sa kabaligtaran na pangkat. Tiyak na kailangan niyang labanan ang isa sa kanila sa huling pag-ikot ng kompetisyon. Nakakakita ng mahabang panahon ni James upang pumili ng isang kalaban, sumimangot si Doreen at hinimok siya, ano ang iyong pinaputok? Magmadali, panipi. Sa tunog ng kanyang tinig, sa wakas ay bumalik si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2248 si James ay casual na itinuro sa isa sa mga alagad ng sinaunang lipi. Pinili ko siya. Matapos mapili ni James ang kanyang kalaban, ang mga nasa likuran niya ay nagsimulang pumili ng maayos. Pagkatapos, nagsimula ang paligsahan. Dahil si James ang unang pumili ng isang kalaban, ang kompetisyon ay nagsimula sa kanya kumpara sa kanyang napiling kalaban. Ang kanyang kalaban ay isang alagad mula sa sinaunang angkan. Sa labas ng arena, tiningnan ni Quintina si Yon na may maliwanag na ngiti at sinabing, Sir Yon, ang iyong alagad ay may masamang mata para sa mga kalaban. Ang taong pinili niya ay hindi lamang ilang regular na tao. Siya ang panganay na apo ng isa sa aming mga matatanda ay personal na tinuruan ng elder mula noong siya ay bata pa. Bagaman bata pa siya, hindi siya mahina. Nasa ika-4 na hagdanan ng Immortal Ascension. Panipi. Napangiti si Yon ng mahina at sinabing, umupo ka lang at maghintay na magulat, kung gayon. Tiwala ako kay James. Panipi. Sa sandaling iyon, iginuhit ng sinaunang alagad ng lipi ang kanyang taybak. Itinuro niya ang kanyang mahabang taybak kay James, at ang enerhiya ng taybak ay dumadaloy sa hangin. Mahinahon niyang tiningnan si James at sinabing, iguhit ang iyong taybak. Napangiti si James ng mahina. Dahil maraming mga powerhouse sa kabaligtaran na grupo, kailangan niyang sumalungat sa kanila ng mas maaga o huli sa kompetisyon. Kaya, nais niyang ipakita ang napakalaking lakas upang ang mga mas malakas na kalaban na ito ay maiiwasan siya at pumili ng ibang tao sa halip. Hindi ko kailangan ng isang taybak upang labanan ka. Haha, nagiging mapagmataas ka lang. Panipi. Tumawa ng malakas ang alagad ng sinaunang lipi. Pagkatapos,
Ang napakalakas na enerhiya ay sumabog sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang tailback at sinisingil kay James. Tumayo si James sa lugar na walang paggalaw tulad ng isang puno na nakaugat sa lupa. Ang mahabang matalim na tailback na naka-zero sa kanyang dibdib. Si James ay nanatili sa lugar at ang tailback ay nabigo na tumusok sa kanyang katawan. Iyon lang ang nakuha mo. Ngumiti si James. Ikaw. Nabigla ang sinaunang alagad ng lipi. Inatake niya ang buong lakas, ngunit hindi niya nasugatan ang katawan ni James. Biglang pinakawalan ni James ang kanyang enerhiya. Ang pisikal na lakas ng kanyang katawan ay pinakawalan, at ang tailback ng kanyang kalaban ay nasira bilang isang resulta. Ang sinaunang alagad ng lipi ay ipinadala na lumilipad at sinampal sa lupa, na naglabas ng isang bibig ng dugo. Siya ay may napakalakas na pisikal na lakas. Siya ay isang magsasaka na nagsasagawa ng mga diskarte sa pagpipino ng katawan. Si Jasper Gideon ay nasa ika-4 na hagdanan ng Immortal Ascension ngunit hindi pa makitungo sa anumang pinsala sa kabila ng paglabas. Gaano katindi ang pisikal na katawan ng taong ito kung maaari niyang pigilan ang pag-atake. Panipi. Sa labas ng arena, maraming tao mula sa sinaunang lipi ang nagulat. Kahit na ang pinuno ng sekta ng Divinity ay natigilan. Sa pamamagitan ng isang solemn na expression, nagbulong siya, hindi ko inaasahan na may magkaroon ng isang malakas na pisikal na katawan sa Welcome Academy. Habang ang lahat ay nakaupo sa flabbergasted, tanging si Yon ay may ngiti sa kanyang mukha. Tumingin si Quintina kay Yon. Ang kanyang magandang mukha ay namangha habang sinabi niya, hindi ko inaasahan na si James ay isang magsasaka na nagsasagawa ng mga diskarte sa pagpipino ng katawan. Gaano kalakas ang kanyang pisikal na lakas? Dapat siya ay hindi bababa sa ika-5 hagdanan ng Immortal Ascension, di ba? Panipi. Labis na ngumiti si Yon, malalaman mo ang iyong sarili sa panahon ng Grand Tournament. Nang hindi gumagamit ng maraming lakas, madaling talunin ni James ang kanyang kalaban. Pumasok si Doreen sa arena at sinabing, si James ang nagwagi sa unang pag-ikot. Pagkatapos magsalita, tiningnan niya si James at sinabing, maaari kang magtungo at magpahinga ngayon. Matapos ang lahat ng paunang mga tugma, magpapatuloy kami sa ikalawang pag-ikot. Panipi. Sige. Tumango si James at lumingon, naglalakad palabas ng arena. Dumating siya sa tabi ni Yon at sinabi. Nakangiting, napores ba ang iyong reputasyon, Ginoo? Magaling ka. Napakahusay. Panipi. Ilang beses siyang pinuri ni Yon. Nakatayo sa gilid, binigyan ni Quintina si James ng isang hinlalaki at sinabi, tila ikaw ay isang nagtatanim ng pagpipino sa katawan. Pinahihintulutan kita. Panipi. Binigyan siya ni James ng isang nakangiting-ngiti at sinabing, pinagpapawisan mo ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2249 nanalo si James sa kanyang unang labanan nang hindi inilalagay ang maraming pagsisikap. Labis niya ang kanyang kalaban sa kanyang manipis na lakas. Nagulat ang madla sa kanyang malakas na pisikal na lakas. Pagkatapos, matiag ang naghintay siya. Isa-isa, ang susunod na ilang mga tugma ay gaganapin tulad ng pinlano. Mabilis na lumipas ang araw. Sa buong araw, ang daan o higit pang mga kalahok ay nakipaglaban sa bawat isa. Sa pagtatapos ng araw, lahat ay nakipaglaban sa kanilang mga tugma. Hindi nakakagulat, si Quintina, ang Grand Supernatural ng sekta, ang alagad ng Infernal Emperor, at alagad ni Emperor Tamerlan, lahat ay nanalo ng kani-kanilang mga tugma. Matapos ang mga unang araw, ang mga kalahok ay pinapayagan na magpahinga para sa gabi dahil ang susunod na pag-ikot ay magsisimula sa susunod na araw. Bumalik si James sa kanyang mga panuluyan upang magpahinga. Sa gabi, nagkita sina James at Yon sa patio. Sinabi ni Yon, ngayon, 2 pangkat ang nabuo ng random. Dahil piliin ng iyong grupo ang kanilang mga kalaban ngayon, ikaw ang pipiliin mula sa tugma bukas. Panipi. Tumango si James at sinabi, Ma'am, nagbabayad ako ng pansin sa mga tugma ngayon. Karamihan sa mga tao sa aking pangkat ay nawala ang kanilang mga tugma. Tanging 1 dosenang sa kanila ang nanalo. Matapos ang natitirang mga tao sa aking pangkat ay napili bukas, paano pipiliin ng iba ang kanilang mga kalaban? Panipi. Sinabi ni Yon na may ngiti, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga patakaran ng kompetisyon.
Kailangan mo lamang mag-focus sa pagpanalo ng iyong tugma bukas at lumapit sa nangungunang 10. Panipi. Ipinangako ni James, tiyak na manalo ako. Nang makita na si James ay tiwala, nagbuntong hininga si Yon at sinabing, sige, dapat mong ulitin ang iyong enerhiya at tiyakin na nasa peak form ka para sa tugma bukas. Sige, tumango si James. Sa buong gabi, nakatuon si James sa pagpapanumbalik ng kanyang enerhiya upang matiyak na siya ay nasa kanyang pinaka-optimize sa susunod na araw. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinabukasan, ang matagumpay na mga kalahok ay tumayo sa 2 hilera sa arena sa pangunahing rurok ng Mount Trinvard. Ang pangkat ni James ay medyo mas kaunting mga tao. Tanging sa 100 mga kalahok mula sa kanyang grupo ang nanatili, samantala, ang magkasalungat na koponan ay may halos 40 katao. Para sa pag-ikot ngayon, ang kabaligtaran na grupo ang pipili ng kanilang mga kalaban. Ang proseso ng pagpili ng kalaban sa lalong madaling panahon ay nagsimula. Pipiliin ng mga kalahok ang kanilang mga kalaban ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga tugma sa nakaraang araw. Di nagtagal, ang iba pang mga tao sa James Group ay napili lahat. Si James ang nag-iisang taong naiwan sa kanyang grupo. Gayunpaman, mayroon pa ring mga 30 katao sa magkasalungat na pangkat. Tumingin si James sa kabaligtaran na pangkat. Ang susunod na tao na gumawa ng isang pagpipilian ay ang Grand Supernatural mula sa sekta ng pagka-Diyos, si Harold. Nang makita na ang susunod na tao ay si Harold, natigilan si James. Sinadya ni James na ipinakita ang kanyang kakilakilabot na lakas sa nakaraang araw upang takutin ang kanyang mga kalaban na hindi nais na pumili sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pangkalahatang lakas ng kanyang grupo ay nasa mas mahina na bahagi, na naging dahilan ng balanse ng 2 pangkat. Ikaw si James, di ba? Humakbang si Harold at tiningnan ang huling pagpipilian na naiwan, James. Isang malabong ngiti na nabuo sa kanyang gwapong mukha. Nais kong iwasan ka dahil magiging mahirap ka na kalaban, ngunit dahil ikaw lamang ang naiwan, parang wala akong pagpipilian. Nadama ni James na walang magawa sa sitwasyon. Si Harold ay isang Grand Supernatural sa Immortal Essential 7th Stair. Siya ay isang malakas na kalaban. Alam ni James na wala siyang pagkakataon na manalo laban sa isang kakilakilabot na kalaban maliban kung pinakawalan niya ang sakripisyo ng pag-akyat at ang kanyang demonyong Lotus. Ang ibang mga tao sa Herald's Group ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ganap na alam nila kung sino si Harold at ayaw na sumalungat sa kanya. Ang pagpili upang labanan siya ay katulad ng sa pangunahing pag-alis ng iyong tugma. Gusto ko pa rin siyang piliin. Itinuro ni Harold si James. Ang mga browser ni James ay magkasama. Bahagya siya sa desisyon ni Harold. Maraming iba pang mga tao. Bakit niya pinipilit ang pagpili sa akin? Kudlit. Sinabi ni James sa isang hindi natukoy na tono, kinukuha mo ba ako para sa isang madaling kalaban? Masigasig na sagot ni Harold, hindi. Pinili kita dahil malakas ka. Gusto kong labanan laban sa mga malalakas na kalaban. Pinakamahalaga, ikaw ay mula sa Welcome Academy. Panipi. Tumango si James at sinabi, sige. Dahil pinili mo ako, hindi ako babalik mula sa tugma. Ang lakas ba ng ikapitong hagdanan ng Immortal Ascension ay talagang kamanghamanghang. Panoorin mo akong ilagay ka sa iyong nararapat na lugar. Panipi. Si James ay sumigaw ng walang kabuluhan sa kanyang puso. Napagpasyahan niyang lihim na gamitin ang sakripisyo ng pag-akyat sa kanyang susunod na tugma kung si Harold ay labis na pinipilit siya. Kung sinamantala niya ang nakakahiyang pamamaraan ng pag-akyat sa labanan, ang kanyang mga aksyon ay hindi makatakas ng hindi napansin ng mas makapangyarihang mga tao sa silid. Gayunpaman, madulas siya sa ilalim ng kanilang radar kung siya ay magtapon lamang ng isang bahagi ng pamamaraan. Sa sandaling iyon, ang matanda ng sinaunang lipi na si Doreen, ay humakbang at sinabing, hindi mo kailangang pumili ng isang kalaban mula sa kabaligtaran na grupo. Ang pagpili ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng tugma kahapon, ngunit pinapayagan ka ring pumili mula sa natitirang mga tao sa iyong pangkat. Oh, ganyan ba? Napangiti si Harold. Pagkatapos, tiningnan niya ang natitirang mga kalahok sa kanyang grupo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2250. Hindi alam ng lahat ang sinaunang lagda ng martial art na ito. Haha, inaasahan ko ito. Napangiti si Harold.
Matapos mapili ni Harold ang kanyang kalaban, ang mga tao sa likuran niya ay patuloy na pinili. Kasunod ng pagkakasunod-sunod ng mga tugma kahapon, ang natitirang mga kalahok ay pumili ng mga kalaban mula sa kanilang sariling grupo. Dahil ang labanan ni James ay ang una noong nakaraang araw, ang kanyang labanan ay inayos din na maging panimulang tugma ngayon. Tumayo si Harold sa loob ng arena na may suot na gintong balabal gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang gwapong mukha ay kalmado at tiwala. Sa kaibahan, si James ay tumayo sa tapat niya ng isang nakasimangot sa mukha niya. Sa totoo lang, kung ito ay isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, hindi matakot si James kay Harold. Sa kasamaang palad, hindi ito isang labanan sa kamatayan ngunit simpleng paligsahan lamang. Si Yon ay nag-furrow ng kanyang mga browser habang nakatayo siya sa ilalim ng arena. Marahan siyang nagsalita, hindi ko inaasahan na umakyat si James laban sa Grand Supernatural mula sa sekta ng pagka-Diyos. Natukoy na ang kinalabasan ng labanan na ito. Panipi. Nakatayo sa tabi niya, sinabi ni Quintina, ang mga alagad ng Divinity Sect ay nagdadala ng maraming puot sa mga alagad ng Welcome Academy. May pagkakataon siyang pumili ng ibang kalaban ngunit iginiit. Kay James, desidido siyang talunin at ice wipe ang karapatan ni James na pumasok sa pagoda ng apoy. Panipi. Tumanggo si Yon at sinabing, oo, marahil ito ay isang order ng banal na Holy Emperor. Maaari lamang nating hintayin ang kinalabasan ng labanan na ito. Panipi. Huff. Bumantong hininga si Yon. Bagaman may tiwala siya kay James, ang kanyang kalaban sa oras na ito ay walang regular na tao. Ang kalaban ni James ay isang batang masungit pati na rin isang hindi mapag-aalinlanganan na powerhouse sa panahong ito. Si Harold ay itinuturing na walang kapantay kahit nasa gitna ng 3,000 mundo. Ang ilan sa mga matatanda na nanunood mula sa labas ng arena ay nakaramdam din ng isang twinge ng awa kay James. Nagpakita si James ng malaking lakas sa nakaraang tugma. Tiyak na natapos na siya sa tuktok na 10 at kumita ng isang lugar upang makapasok sa pagoda ng apoy kung hindi siya lumaban kay Harold. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay malupit at ganoon din ang kanyang kalaban, si Harold. Si Harold ay isa sa pinakamalakas sa mga kabataan sa sinaunang kaharian. Kung hindi para sa kung gaano siya kabata, pupunta siya sa mundo upang makipagkumpetensya sa iba pang mga big shots doon sa mga bones. Sa arena, mahinahon na tiningnan ni Harold ang glow-earring face ni James. Napangiti siya ng mahina at sinabi, malakas ka talaga, James. Nakakalungkot na natapos ka sa akin bilang kalaban mo. Inaasahan kong hindi mo ito hawak laban sa akin. Gustong-gusto ko lang labanan ang malakas. Panipi. Ang ekspresyon ni James ay nakaka-relax. Kaya, dapat kong pakiramdam na pinarangalan na sumalungat sa iyo. Tumanggo si Harold at sinabi na nakangiting, sa katunayan. Ito ay isang karangalan para sa iyo na maging kalaban ko. Hindi lahat ay kwalipikado upang labanan ako. Panipi. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni James, kung iyon ang kaso, magpatuloy at gumawa ng isang paglipat. Handa si James na lumabas lahat. Ito ay isang Grand Supernatural lamang sa Immortal Ascension 7th Stair. Walang dapat matakot. Kahit na hindi ko ginagamit ang sakripisyo ng pag-akyat, mayroon pa akong ibang trick sa aking manggas. Nagtatagli ako ng Infinity Steel, na nakuha ko mula sa Infinity City. Kung salakayin ko siya ng 108 ng Infinity Stones, sigurado akong magiging labis ito para sa isang walang kamatayang pag-akyat sa ikapitong hagdanan upang hawakan. Ang nag-aalala lamang sa akin ay ang isang tao na kinikilala ang Infinity Steel. Ito ay tiyak na magiging sanhi ng maraming mga isyo para sa akin. Panipi.